Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2826. Mabilis na pumasok si Reed Williams, kahanga-hanga ang kanyang matangkad at matipunong figure. Ang aura na tumagas mula sa kanya ay hindi sinasadyang manginig ang mga tao. Iyon ang aura ng isang supremo. Sa silid, nagkatinginan si Cynthia at ang iba pa at magalang na tumayo sa isang tabi. Philip at Fennel tila hindi nababagabag. Tumayo si Philip at niyaya si Reed na maupo. Tumango si Reed at sinabing, bakit mo ako pinapunta sa Southridge nang nagmamadali? Ngumisi si Philip at sinabi, Guro, nami-miss kita at gusto kitang makita. Inilibot ni Reed ang kanyang mga mata kay Philip at sinabing, hindi mo ako na-miss noon. Ganun pa man, hindi mo ba ako dapat hanapin sa Southridge? Napakamot ng ulo si Philip na medyo nahihiya. Ikinaway ni Reed ang kanyang kamay at sinabing, iluwa mo ito. Sinabi ni Philip, Guro, gusto kong gamitin sandali ang Dragon Warriors. Ang Dragon Warriors. Kumunat ang noo ni Reed at sinabing, bakit mo sila gusto? Para harapin ang pamilya Larsen. O ang pamilyang Berry. Ngumiti si Philip at sinabi, Guro, alam mo na ba ang lahat? Pinandilatan ni Reed si Philip at sinabing, ano ang hindi ko alam? May nakapagsabi na sa akin kung ano ang ginagawa mo dito. Dapat kong ipaalala sa iyo na huwag masyadong lumayo. Napakakomplikado ng lugar na ito. Bagamat nangingibabaw ang pamilya Larsen sa lugar na ito, maraming mga lihim na ahente mula sa iba't ibang rehiyon ang nagpapatakbo sa likod ng mga eksena. Mayroon ding mga especially iya mula sa Senador Donna, ang Spear Bureau, at ang 12. Mga sagradong hall ng kanluran. Mula sa pagpasok mo sa lugar na ito, maraming tao ang mahigpit na nagmamatsyag sa iyong mga galaw. Alam mo ba yon? Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at sinabing, medyo alam ko, pero hindi ko inaasahan na maraming tao ang papansin sa akin. Ngumuso si Reed at sinabing, hindi ganoon kadami. Ikaw na ngayon ang batang patriarch ng pamilyang Clark, isang mahalagang tao sa mundo sa susunod na 10 taon. Maraming tao ang nagbabantay sa iyo. Nagkibit balikat si Philip at nakangiting sinabi, Guro, kung ganoon, malalaman ba nila ang anumang gagawin ko? Kumunat ang noo ni Reed at tumango, tama na yan. Mayroon kaming limitadong autoridad dito at ang mga bagay ay mahirap kontrolin. Kaya, ano man ang gagawin mo, kailangan mong isaalang-alang ang iyong pagkakakilanlan at huwag magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Speaking of which, plano mo bang gamitin ang Dragon Warriors para bigyan ng pressure ang pamilya Larsen? Tumango si Philip at sinabing, oo, iniisip kong gawin iyon, ngunit ang mas gusto ko ay mapilitan ang pamilya Berry at magpadala ng senyales sa mga puwersang nakatago sa dilim. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Reed at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Malamig ang mga mata ni Philip habang umaagos mula sa kanya ang isang hindi magagapi na aura. Sinabi niya, ang lugar na ito ay nasa ilalim din ng teritoryo ng ating bansa, hindi isang lugar na maaaring madungisan ng iba. Nagdilim ang mukha ni Reed nang marinig ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga siya at sinabing, gusto rin naming gawin iyon, ngunit napakaraming puwersa rito. Kapag may nangyari rito, magkakaroon ito ng masamang epekto sa internasyonal na antas at makakaapekto pa sa komunidad ng mga disipulo. Bagamat ang Imperial Preceptor ay may intensyon na labanan at ibalik ang katatagan, ang digmaan ay tiyak na magdudulot ng mga ripples. Napangiti si Philip at sinabing, huwag kang mag-alala, Guro. Ipaubaya mo ito sa akin. Tumingin si Reed kay Philip at may pag-aalinlangang sinabi, anong mga masamang ideya ang nasa isip mo? Humalaklak si Philip at sinabing, haha, secret lang. Pagdating ng panahon, kailangan ko lang ipahiram mo sa akin ang Dragon Warriors. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Reed, okay, maaari mong i-deploy ang Dragon Warriors. Maglalabas ako kaagad ng Supreme Order. Kahit anong gawin mo, susuportahan kita. Pagkatapos ng kaganapan, mag-uulat ako sa Imperi. Kabanata 2827. Pagkatapos ng pagpupulong, inilabas ni Reed Williams ang kataas-taasang kautusan at itinalaga ang Dragon Warriors. Sa susunod na 2 araw, ang lahat ng mga daungan at paliparan ay napuno ng mga koponan ng Dragon Warriors na nakasuot ng brown-green na uniforme sa labanan. Mayroong 3,000 sa kanila. Ang bawat isa ay nilagyan ng pinaka-advanced na mga armas at proteksyon na gamit. May mga sasakyang pang-combat pa nga na nahulog mula sa langit. Ang buong kalye ay biglang binalot ng seryoso at malamig na kapaligiran. Ang mga puwersang nagkukubli sa dilim ay nagsimulang tumalon at nagsimulang magkalat ng mga alingawngaw. Sa Larsen Manor, puno ng panginginig ang mukha ni Silva.
Ang lahat ng mga pangunahing miyembro ng pamilya Larsen ay natipon sa bulwagan. May natanggap ka bang notice? Tanong ni Silva. Napailing ang lahat at sinabing, Patriarch, wala kaming natatanggap na abiso. Ang pangkat ng labanang ito na pumasok ay biglang nabibilang sa Supreme Williams ng Southridge. Kumunat ang noo ni Silva, hinampas ng malakas ang mesa, at sinabing, Reed Williams. Ano ang gusto niyang gawin? Ito ang teritoryo ng pamilya Larsen. Paano makakatapak dito ang kanyang mga Dragon Warriors? Agad na humingi ng isang tao na makipag-ugnayan kay Supreme Williams at alamin kung ano ang kanyang ginagawa. Ito ba ay utos mula sa Imperial Preceptor? Oo, Patriarch. Agad na tumakbo palabas ang isang subordinate. Sa pagkakataong ito, pumasok si Mick. Habang nasa bulsa ng pantalon ang kanyang mga kamay, nagmamayabang siya sa loob at nakangiting sinabi, Patriarch Larsen, ano ang inaalala mo? Ito ay isang grupo lamang ng mga mandirigma ng labanan. Sa harap ng pamilya Berry, wala sila. Kung ang walang kwentang Supreme Williams na iyon ay maglakas loob na magpakita ng kanyang mukha dito, magrereklamo ako tungkol sa kanya sa harap ng aking ama at hahayaan ang aking ama na magprotesta laban sa kanya sa harap ng Imperial Preceptor. Sapat na para alisin sa kanya ang kanyang pinakamataas na katayuan. Nang makitang pumasok si Mick, napangiwi si Silva. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, Third Young Master Berry, ano ang ibig mong sabihin? Si Mick ay nakaupo sa isang upuan na nagmamayabang, naka-cross legs, kumain ng ubas, at sinabing, huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng isang tao upang ipaalam sa aking ama. Nangako kang huhulihin si Philip at hahayaan akong harapin siya, kaya nasaan siya? Sumimangot si Silva at sinabing may pilit ng ngiti, Third Young Master Berry, tulad ng alam mo, siya ang batang patriarch ng pamilya Clark. Wala akong karapatang hulihin siya. Malamig na sumingot si Mick at sinabing, alam kong wala kang lakas ng loob na gawin iyon. Sabihin mo sa akin kung nasaan sila at ako mismo ang huhuli sa kanila. Agad na sinabi ni Silva, ang Shangri-La Hotel. Tumayo si Mick at umalis. Tumingin si Silva sa papaalis na si Mick at sinabing, magpadala ka ng isang tao para sundan at protektahan siya ng palihim. Walang dapat mangyari sa kanya. Alam ni Silva na kahit na hindi mamatay si Mick pagkatapos niyang pumunta doon, isang layer ng kanyang balat ang mapupuksa. Pagkatapos, sumimangot siya at sinabing, makipag-ugnayan ka agad sa mga patriarch ng mga pangunahing pamilya pati na rin sa mga pinuno ng mga puwersang iyon. Sabihin mo sa kanila na gusto kong magpulong. Sa panig ni Mick, nagdala siya ng higit sa 100 bodyguards na agad na inilipat mula sa pamilya Berry. Sinundan din siya ng 2 matandang lalaki, ang isa ay nakasuot ng kulay abong terno at ang isa naman ay nakablo na martial art uniform. Mr. Son at Mr. Coral, ito ang lugar. Dapat mong ibagsak ang mayabang na Philip Clark na iyon para sa akin. Gusto kong baliin ang mga braso niya at ipaluhod siya at humingi ng tawad sa akin. Galit na sabi ni Mick. Ang 2 matandang lalaki, na nasa likod ang kanilang mga kamay, ay bahagyang tumango at sinabing, okay. Kabanata 2828. Ngumisi si Mick at sinabing ikinaway ang kanyang kamay, pumasok tayo sa loob at kilalanin itong Young Patriarch Clark. Swoosh! Sinundan ng grupo ng mga tao si Mick at sumugod sa Shangri-La Hotel. Sa lobby ng hotel, nakita sila ng manager na naka-duty at mabilis na binati, Sir, nag-check-in na po ba kayo? Tingnan mo ang iyong mga A*S. Malamig na sigaw ni Mick at tinulak ang lalaking manager na may salamin. Tinanong niya, saan nakatira si Philip Clark? Sabihin mo sa kanya na bumaba dito at makita ako. Naitulak ang lalaking manager na nakasuot ng salamin at napaatras ng ilang hakbang. Nang makita ang napakaraming tao sa hotel at kung paano natakot ang kanilang presensya sa maraming bisita, mabilis niyang sinabi, Sir, pasensya na, ngunit hindi namin maihayag ang impormasyon ng aming mga bisita. Smack! Sinampal ni Mick ang manager at pinalipad ang kanyang salamin. Pagkatapos, hinawakan niya ang manager sa kwelyo ng kanyang suit at tinanong, bingi ka ba? Tinanong kita kung nasaan si Philip at sabihin sa kanya na bumaba at makita ako. Kapag hindi ko siya makikita sa loob ng 5 minuto, hihilingin ko sa mga tauhan ko na give-in ng iyong hotel. With that said, itinulak ni Mick ang lalaking manager. Bumagsak sa sahig ang manager at kumapa sa paligid para kunin ang kanyang salamin. Sa sobrang takot niya sinabi niya sa front desk na tawagan ang room number ni Philip. Sa sandaling ito, naglalaro ng chess si Philip kasama si Fennel at ang iba pa. Mabilis na tumakbo si Cynthia at sinabing, Philip, pinapababa ka ng manager ng hotel. Sinabi niya na may naririto para manggulo at partikular na nagtanong para sa iyo. Huminga si Philip at sinabing, nakuha ko na. Sabi ni Cynthia, hindi ka ba nag-aalala? Sinabi ng manager na ang kabilang partido ay nagbigay lamang ng 5 minuto, pagkatapos ay ang hotel ay give-in.
Malapit na siyang umiyak sa telepono. Tumango si Philip at sinabing, maghintay ka pa. Nang makita ito, hindi nagkomento si Cynthia bagkus ay tumabi siya at pinanood siyang maglaro ng chess kasama si Fennel. Ayaw mo bang malaman kung sino ito? Hindi na nakapagpigil si Cynthia at nagtanong. Tinaas ni Philip ang kanyang kilay, tumingin kay Fennel, at nakangiting sinabi, sino sa tingin mo ito? Napangiti si Fennel at sinabing, sino pa ba ang mayabang kundi si Third Young Master Barry? Tumawa si Philip, sinulyapan ng oras, tumayo, at sinabing, bumaba tayo at salubungin ang batang iyon. Sa lobby ng hotel, nagpakuha si Mick ng isang gintong upuan mula sa kung saan. Nakaupo siya sa lobby ng hotel ng Maringal. Ang mga espesyal na gwardya ng pamilya Barry ay nakatayo sa likuran niya, kasama sina Mr. Coral at Mr. Son, ang dalawang disipulo ng ikapitong Sona, sa kanyang mga gilid. Sa mga gwardya na ito, maaaring itapon ni Mick ang kanyang timbang dito. Gaano katagal na? Naiinip na tanong ni Mick. Young Master, 5 minuto na, sagot ng isang guard. Damn it, wasakin ang lugar na ito. Umungol si Mick. Biglang may malamig na boses ang nagmula sa elevator. Third Young Master Barry, tila nakalimutan mo na ang sakit ng magkagapos ang iyong sugat. Nandito ka na naman para manggulo. Naglakad si Philip mula sa elevator kasama ang kanyang mga tao. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa ng pantalon, at siya ay may walang pakialam na ekspresyon. Nang makita si Cynthia sa likod ni Philip, kumislap ang mga mata niya ng masama bago niya sinabing, Philip Clark, alam ko na ang identity mo. Ngayon, gusto kong lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Kung gagawin mo ito, ililigtas ko ang iyong buhay dahil sa iyong pamilya Clark. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Tumawa si Philip at sinabing, napakatapang mo ba dahil nasa likod mo ang mga taong iyon? Malamig na sumangot si Mick at sumigaw, kabastusan. Kung hindi ka lumuhad at humingi ng tawad sa akin ngayon, papatayin kita. Pagharap sa napakayabang na si Mick, malamig na nagtanong si Philip, paano mo ako papatayin? Kabanata 2829. Natawa si Mick at sinabi kay Mr. Coral, na nakasuot ng gray suit sa kanan niya, Mr. Coral, turuan mo ng leksyon ang lalaking iyon. Lumuhad siya at humingi ng awa sa akin. Oo, pangatlong Young Master. Mr. Coral, na nakatayo sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, stared Philip tulad ng isang falcon. Ngumiti siya at sinabing, Young Patriarch Clark, ikinalulungkot ko ito. Bagamat ikaw ang batang patriarch ng pamilyang Clark, kailangan mo pa ring sundin ang ilang mga patakaran. Bibigyan kita ng pagkakataong lumuhad at humingi ng tawad sa ikatlong Young Master para hindi na kita masaktan at magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, walang pakialam na tumingin kay Mr. Coral, at sinabing, maaari mong subukan. Nang marinig iyon, napangiwi si Mr. Coral, humakbang pasulong, at sinabing, Young Patriarch Clark, pinipilit mo ang kamay ko. Humalaklak si Philip at sinabing, ikaw ay walang iba kundi isang matandang lalaki na nagpapabigat sa kanya. Lumapit ka sa akin kung may lakas ka ng loob. Kung hindi, duwag ka. Sinadya ni Philip ang pag-provoke sa kabilang partido. Nang marinig iyon, naningkit ang mga mata ni Mr. Coral habang malamig na sinabi, mayabang na junior. Huwag mong isipin na wala akong lakas ng loob na gawin sa'yo dahil lang ikaw ang batang patriarch ng pamilya Clark. Bata ka pa at ignorante. Mag-ingat ka baka mamatay ka. Isang galit na dagandong. Itinaas ni Mr. Coral ang kanyang kamay at hinaampas si Philip sa nagngangalit na presyon ng enerhiya. Ang welga na ito ay parang paa ng oso na may mahinang tenggal ng oso. Nanlamig ang mga mata ni Philip. Tinaas niya ang kamay niya at sinuntok. Boom! Umalangaw-ngaw ang hangin, at ang mga mesa at upuan sa lobby ng hotel, kasama ang ilang mga palamuti, ay nabasag at natangay ng lahat ng nakakatakot na puwersang ito. Napatras din si Philip ng ilang hakbang bago siya nagpakatatag. Si Mr. Coral ay nakatayo pa rin sa parehong lugar na may kalmadong ekspresyon at nakangising sinabi, Young Patriarch Clark, hanggang saang lakas mo ngayon, ikaw ay isang insekto na madaling durugan at mapatay. Upang maiwasan ang iba pang mga casualty, ipinapayo ko sa iyo na lumuhad at humingi ng tawad sa ikatlong Young Master. Tumawa si Mick at sinabing, haha, Philip, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin dali. Isa pa, gusto ko rin ng babae sa tabi mo. Nagdilim ang mukha ni Philip. Sa likod niya, humakbang pasulong si Fennel at sinabing, siya ay isang disipulo ng ikapitong Sona. Hindi tayo tugma sa kanya. Natural na naunawaan ni Philip at nakangiting sinabi, ang isang disipulo ng ikapitong Sona ay hindi sapat para takutin ako. Pagkatapos noon, malamig niyang tiningnan si Ginoong Coral at sinabing, walang kabuluhan ang katayuan mo bilang alagad kung tutulungan mo ang masasamang gumawa ng kasamaan.
Kung ang pamilyang Berry ay puno ng mga alagad na tulad mo, tiyak na bubunutin ko ang pamilya Berry ng sarili kong mga kamay ngayon. Mapangahas. Nakakabaliw. Galit na sigaw ni Mr. Coral at Mr. Sun. Nagmamadaling lumabas si Mr. Coral, itinaas ang kamay, at hinawakan ang leeg ni Philip. Nanlamig ang mga mata ni Philip, at gusto na niyang umatras, ngunit tila may hindi nakikitang aura na nagkukulong sa kanya. Nang makita ang paparating na kamay, isang galit na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Tom Coral, how dare you bully my student in front of me? May respeto ka ba sa akin, Reed Williams? Novel book online na libreng kabanata 2,830. Maghanap ng mga kabanata. Hinanap ng lahat ang pinanggalingan ng boses at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-green combat uniform na mabilis na naglalakad. Mayroon siyang espada sa kanyang baywang, isang dragon epaulet sa kanyang mga balikat, at isang dark green na battle cap na may bilog na gintong mga bituin. Lumapit si Reed kasama ang isang pangkat ng mga ganap na armadong dragon warriors. Pinintura ang kanilang mga mukha, at may mga baril sila sa kanilang mga dibdib. Nakasuot sila ng combat uniform, at malamig at seryoso ang kanilang mga mukha. Sa sandaling nakita ni Tom Coral si Reed, dumilim ang kanyang mukha. Sumili ang lamig sa gilid ng kanyang mga mata nang sabihin niya, Supreme Williams, nandito ka rin. Bakit nandito si Reed Williams? Hindi ito Southridge kundi Fernvale. Malamig na sumingot si Reed at lumapit kay Philip. Nakatayo habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, walang pakialam niyang tinitigan si Tom at same time na sinabi, gusto mo bang atakihin ang estudyante ko? Humalaklak si Tom at sinabing, nagkamali ka ng pagkakaintindi, Supreme Williams. May ilang tanong lang ako para kay Young Patriarch Clark. Ilang tanong. Kailangan mo bang magdala ng napakaraming tao at hilingin sa kanya na lumuhod? Ito ba ang practice ng pamilya Berry? Malamig na sabi ni Reed. Sumimangot si Tom at sinabing, Supreme Williams, mas mabuti kung hindi ka makikialam sa ilang bagay. Ito ay Fernvale, hindi Southridge. At saka, internal affair ito ng pamilya Berry at walang kinalaman sa iyo. Sa sinabi nito, isang napakalaking presyon ang lumabas mula kay Tom. Nilamon ng pressure na ito si Reed. Kumunat ang noo ni Reed at nakangising sinabi, so, nakapasok ka na sa 7th zone. Hindi ka takatakang matapang ka para maglakas loob na salakayin ang estudyante ko. Malamig na sabi ni Tom, dahil naiintindihan mo, hindi ko na kailangang sabihin pa. Sana makatabi ka. Napakayabang. Bilang isa sa mga matatanda ng pamilyang Berry at isang disipulo ng ikapitong sona, si Tom Coral ay likas na mayabang. Noong nakaraan, bago siya pumasok sa ikapitong sona, nagdusa siya sa ilalim ng mga kamay ni Reed. Gayunpaman, ngayong matagumpay na siyang nakapasok sa ikapitong sona, hindi na niya pinansin si Reed. Sa likod niya, sabi ni Mick, Mr. Coral, huwag kang matakot sa isang Supremo. Kahit sino pa siya, kahit sinong maglakas loob na manggulo sa akin ay magiging kaaway ng pamilya Berry. Huwag kang maawa sa kaaway. Sumagot si G. Coral, oo, pangatlong Young Master. Pagkatapos, tumingin siya kay Reed, gumawa ng mapang-akit na kilos, at sinabing, sige, Supreme Williams. Tumawa si Reed at sinabing, napakagaling, Tom Coral. Boom! Biglang sumabog mula kay Reed ang isang hindi magagapi at mabangis na aura at nilamon si Tom. Dumiretso sa langit ang aura na ito. Nagulat si Tom. Bago pa siya makapag-react ay napaatras siya bago niya napigilan ang sarili. Puno ng gulat ang kanyang mukha, at nanlaki ang kanyang mga mata. Sabi niya, nakapasok ka na rin sa 7th zone. Nagpanik si Tom. Isang dating hari ng ika-6 na sona ang pumasok sa ikapitong sona. Iyon ay hindi maarap. Ngumisi si Reed at sinabing, ngayon, hinihiling ko sa iyo na humingi ng tawad sa aking estudyante. Managinip ka. Kabanata 2,831. Sumigaw si Tom Coral. Paano kung pumasok si Reed sa ikapitong sona? Nagkaroon din siya. Bukod dito, kinakatawan niya ang pamilya Berry ngayon. Paano siya humingi ng tawad sa isang junior? Kung ganoon, maaari lang kitang ibaba. Gamit ang kaway ng kamay ni Reed, itinaas ng Dragon Warrior sa likod niya ang kanilang mga baril at itinutok ito kay Tom at sa iba pa. Hindi natarante si Tom. Na may bahid ng panlalamig sa gilid ng kanyang mga mata, sinabi niya, Supreme Williams, hindi ka ba natatakot na hindi maintindihan ng pamilya Berry si Southridge? Ang pamilya ni Berry. Ba, ambisyosong grupo ka. Malamig na sabi ni Reed na puno ng galit ang mukha. Nang marinig ito, napangiwi si Tom at sinabing, kung ganoon, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Sa sinabi nito, kumilos si Tom. Ang kanyang hampas ng palad ay nagngangalit sa napakalaking presyon ng enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan.
Malamig na sumangot si Reed, itinaas ang kamay, at sinalubong ang pag-atake. Tila random, ngunit ang kapangyarihan ng mga patakaran sa kanyang palad ay napakalaki. Boom! Sa gitna ng dalawa, ang nagngangalit na presyon ng enerhiya ay lumabas sa paligid. Bang! Boom! Nabasag ang buong paligid ng mga salamin na pinto at bintana ng lobby ng hotel. Maging ang mga salamin na pinto at bintana sa itaas na palapag ay nabasag sa sandaling ito. Pagkatapos ng isang pag-atake, umatras si Tom ng kalahating hakbang, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Imposible! Si Reed Williams ay mas malakas kaysa sa kanya. Nang makita ang pagkatalo ni Tom, humakbang si Mr. Sun sa gilid at sinabing, Supreme Williams, paano kung makipag-away sa akin? Pag nanalo ka, aalis na kami. Kung matalo ka, kailangan mong ibigay sa amin si Philip. Tumingin si Reed sa gilid ng payat na matanda at nakakunot ang noo niyang sinabi, Baxter Son, kaya nandito ka rin. Kung tama ang pagkakaalala ni Reed, si Baxter Son ay isang disipulo ng ikapitong Sona mula sa nakaraang henerasyon. Dati, isa siyang infamous figure. Hindi niya inaasahan na maglilingkod ang matandang freak na ito sa pamilya Berry. Humalaklak si Mr. Son. Walang anumang ngipin sa kanyang buwan, siya ay mukhang napakatanda sa hitsura. Sinabi niya, ano sa palagay mo ang aking mungkahi? Kumunot ang noo ni Reed at sinabing, sige, makikipag-match ako sa iyo. Nang marinig iyon, nanunuya si Baxter. Si Reed ay isang walang pakundangan na binata, 20 taon na ang nakalilipas, si Baxter ay isa ng alagad ng ikapitong Sona. Matapos ang napakaraming taon, nakapasok na siya sa tuktok ng kalagitnaan ng antas ng ikapitong Sona. Papasok pa lang siya sa advanced level. Bilang isang Supremo na kakapasok lang sa ikapitong Sona, si Reed ay walang pagkakataong manalo. Ngumisi si Mick at sumigaw, Mr. Son, kailangan mong talunin siya at ipakita sa kanya ang background ng pamilya Berry. Tumango si Baxter at sinabing, oo naman, pangatlong young master. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Reed at hinaampas ng palad. Ang kanyang palad ay parang kuko ng agila na may kapangyarihan ng mga alituntunin ng itim na kidlat. Ang mas nakakatakot, ang espasyo sa paligid ng kanyang palad ay tila medyo na-distort. Ito ang kapangyarihan ng mga panuntunan na sapat na makapangyarihan upang guluhin ang oras at espasyo. Nagulat din sina Philip at Fennel. Hindi nila inaasahan na mahahanap ni Mick ang dalawang matandang freak na ito para lang harapin sila. Tiyak na kaawa-awa ang kanilang pagkatalo kung sila ang lalaban. Parehas sila ni Chip Larson. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, tumayo si Reed sa kinauupuan at nakalahad din ng palad. Ang kanyang welga ay tila karaniwan, ngunit ang epekto ay nagwawasak. Ang enerhiyang nakapaloob sa kanyang palad ay sapat na upang durugan ang mundo. Ang mas nakakatakot, ang kapangyarihan ng welga na ito ay hindi mas mababa kaysa kay Baxter. Boom! Isang pagsabog. Ang nakakatakot na presyon ng enerhiya ay napunit ang hotel, at ang lahat ng panlabas na pader ay nabasag. Sa gitna ng dalawa, ang mga bilog ng mga bitek ay lumabas. Napaatras ng 3 hakbang si Baxter Son, puno ng pagtataka ang mukha. Nakatayo si Reed Williams sa pwesto habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Kabanata 2832. Puno ng pagtataka si Baxter habang nakatingin kay Reed na nakatayo sa parehong lugar. Sumili ang takot sa gilid ng kanyang mga mata habang sinasabi niya, naabot mo na talaga ang antas na ito. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, nag-flutter ang combat uniform ni Reed. Seryoso niyang sinabi, Baxter Son, natalo ka. Napakunot noo si Baxter, at isang mabangis na tingin ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Gayunpaman, siya ay bumantong hininga at sinabing, natalo ako. Nang makitang natalo sina Mr. Coral at Mr. Son, nagalit si Mick. Tumalon siya at sumigaw, Mr. Son, anong ginagawa mo? Ikaw ay isang elder ng pamilya Berry. Paano ka madaling umamin ng pagkatalo? Isa kang disipulo sa mid-level ng 7th zone. Umiling si Baxter, tumingin kay Mick, at sinabing, Third Young Master, mas malakas si Supreme Williams kaysa sa akin. Talo tayo ngayon, kaya balik tayo. Imposible. Tumalon si Mick at umungol, Baxter Son, inuutusan kita ngayon na hulihin si Philip Clark para sa akin. Gusto kong lumuhad siya at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi mo magawa, babalik ako at sasabihin ko sa aking ama na parusahan ka. Dumilim ang mukha ni Baxter habang nakakunot ang noo na nakatingin kay Mick. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Si Mick Berry ay layaw at nakasanayan na ang kanyang paraan. Nagalit ito kay Baxter. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang disipulo ng ikapitong Sona, ngunit siya ay nasa bek at tawag ng isang batang brat. Mabilis na humakbang si Tom Coral at hinikayat si Mick, na nagsasabing, Third Young Master, sa palagay ko kailangan nating pag-isipang mabuti ito. Pagkatapos ng lahat, si Reed Williams ay isang supremo ng ating bansa.
Kung nasaktan natin siya, sisisihin ka ng Patriarch. Nang marinig iyon, napangiti si Mick. Pinandilatan niya si Philip at sinabing, Philip Clark, hindi kita bibitawan. Maswerte ka lang ngayon. Tara na. Pagkasabi niyo ay aalis na si Mick na nagtataka kasama ang kanyang mga tao. Gayunpaman, isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa kanilang likuran. Pinayagan ba kitang umalis? Si Philip ay lumabas sa sandaling ito habang ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Sa utos mula sa kanya, ang mga Dragon Warrior sa labas ay ganap na pinalibutan ang lugar na ito. Nang makita ito, galit na galit si Mick. Lumingon siya, tinuro si Philip, at umungol, what the hell do you want? Nagiging napakabait na ako sa iyo sa pamamagitan ng pagliligtas sa iyong buhay. Kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano sa akin, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. Humalaklak si Philip at sinabing, Third Young Master Barry, medyo hindi makatwiran ang iyong mga salita. Ikaw ang unang nanggugulo sa akin, bakit ngayon mo pa binabalikan? Habang sinasabi iyon, lumapit si Philip kay Mick. Galit na sigaw ni Mick, huwag mong isipin na may magagawa ka dahil lang kay Reed Williams. Mayroon akong Mr. Coral at Mr. Sim. Kung maglakas loob ka. Bang! Bago pa matapos magsalita si Mick, sinipa siya ni Philip. Bumagsak si Mick sa sahig habang nakahawak sa tiyan. Hindi siya makabangon sandali. Nanginginig niyang tinuro si Philip at umungol, how dare you do this to me? Son. Coral, nakita mo ito. Siya ang gumawa ng unang hakbang. Patayin siya. Kung may mangyari man, pananagutan ko. Nagdilim ang ekspresyon ni Mr. Coral at Mr. Son habang nakatayo sila sa harap ni Mick. Malamig nilang tinitigan si Philip at sinabing, Young Patriarch Clark, medyo sobra na ito. Ito ba? Tinanong ni Philip, kung wala ang guro ko ngayon, ako na sana ang nasa sahig ngayon. Nang marinig ito, parehong napakunot ang noo ni Mr. Coral at Mr. Son. Gayunpaman, mabilis nilang sinabi, kahit anong mangyari, wala kang magagawa kay Third Young Master Barry. Kung pipilitin mo, makakaganti lang tayo. Kabanata 2833. Nakalimutan mo na ba ang lahat tungkol sa akin? Malamig na sigaw ni Reed sa mga sandaling ito. Nagulat si Mr. Son at Mr. Coral sa pressure. Supreme Williams, kahit na mas malakas ka, maaaring wala kang panghihimasok laban sa ating dalawa. Malamig na sabi ni Tom Coral. Pinahiya sila ni Reed ngayon. Ngayon, napaka-agresibo pa rin niya na ikinagalit ni na Tom at Baxter. Ngumisi si Reed at sinabing, maaari kang magsanib puwersa at subukan ito. Pagkatapos sabihin iyon, pinakawalan ni Reed ang kanyang aura na parang isang Diyos ng labanan sa isang madugong digmaan. Nang makita ito, sumimangot sina Tom at Baxter. Ang lakas ng aura. Ang napakalaking pressure na ito ay talagang napakalakas at nagbigay ng pakiramdam ng inis. Nagkatinginan ng dalawa at naglabas din ng kanilang mga aura. Sa isang iglap na puno ng tatlong magkakaibang aura ang buong lobby ng hotel. Pinigilan ng dalawang aura ang isa pa. Gayunpaman, ang aura ni Reed ay napaka-stable at naging balanse sa dalawa. Nagulat sina Tom at Baxter. Noong una ay inakala nila na ang lakas ni Reed ay nasa gitna ng ikapitong sona, ngunit ngayon ay tila mas mataas ito ng kaunti kaysa sa inaakala nila. Paano ito naging posible? Paano naging malakas si Reed Williams ng biglaan? Sa sandaling ito, walang pakialam na tumingin si Philip kay Mick na nakahiga sa sahig at malamig na sinabi, Third Young Master Barry, ako ay palaging isang makatwirang tao. Pero ngayong araw, ginulo mo muna ako, kaya pasensya na. Pagkasabi noon ay tinapakan ni Philip ang hita ni Mick. Basag. Napaungol si Mick, at namula ang mukha niya. Nabali ang kanyang binti. Ang mga buto ay nabasag. Philip Clark, nililigawan mo si kamatayan. How dare you break my leg? Hinding-hindi kita bibitawan. Bumagsak si Mick sa sahig at umungol ng galit. Sa gilid, sina Tom at Baxter ay nahuli sa isang paghaharap kay Reed at hindi na makapag-abala tungkol sa anumang bagay. Kung sumugod sila sa pagsadyap kay Mick sa oras na ito, maaaring makaranas sila ng backlash mula sa aura. Young Patriarch Clark, kung gagawin mo ito, hindi ka patatawarin ni Consul Barry. Mataimtim na umungol si Baxter ngunit nanatiling hindi gumagalaw. Kalmadong ngumiti si Philip, tumingin kay Baxter, at sinabing, Baxter son, sa tingin mo ba natatakot ako kay Cooper Barry? Kabastusan. Galit na sigaw ni Baxter. Tumingin si Philip sa umaangal na si Mick at sinabing, ito ang regalo ko kay Cooper. Kamustahin mo ang tatay mo para sa akin, at sabihin mo sa kanya na hindi pa tapos ang kaso ni Mila. Pinandilatan ni Mick si Philip na may nagngangalit na mga ngipin at sumigaw, Philip, mapapahamak ka. Sisirain kita dahil nabali ang paa ko ngayon. Maghintay ka lang. Pagkasabi noon ay bumangon si Mick sa tulong ng kanyang mga nasasakupan at mabilis na tumakbo palayo.
Samantalang sina Tom at Baxter, mabilis din silang umalis pagkatapos nilang tumigil sa pakikipag-away kay Reid. Sa labas, sumakay si Mick sa isang Bentley, hinawakan ang kanyang belang binti, at napaungol, "Damn you, Philip. Hindi ko siya bibitawan. Ipaalam ka agad sa aking ama at sabihin sa kanya na binali ni Philip ang lahat ng aking mga paa." Kabanata 2834. Nang marinig ito, natigilan ang lahat ng nasasakupan sa sasakyan. Sobra na ito. Third Young Master, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Kapag nalaman ng Patriarch at dinadala niya ang mga tao na guluhin si Philip dahil sa galit, magdudulot ito ng hidwaan sa pagitan ng mga pamilyang Berry at Clark. Malinis pa rin ang ulo ng isa sa mga tanod. Kung talagang sinabi nila iyon, magdudulot ito ng maraming gulo. Smack! Hinampis ni Mick sa ulo ang guard at sumigaw, "Just do as I say." Ikaw ba ang Young Master o ako? Kung tatanungin ng tatay ko, sabihin mo lang na nakoma ako at nililigtas ako. Oo, pangatlong Young Master. Walang magawa ang gwardya at nakasunod lang sa utos. Tuwang-tuwa si Mick at sinabing, "Philip, ikaw at ang iyong pamilya Clark ay Sampain." Ang Biological Research Institute ng Nonagon ay ang pinaka-high-tech at mabigat na binabantayang lugar. Sa kabuuang 4 na pinto, 4 na susi ang kinakailangan upang buksan ang mga pinto ng sabay-sabay upang makapasok sa core ng base ng pananaliksik. Sa sandaling ito, si Cooper Berry ay nakasuot ng puting protective suit, isang pares ng salaming decollar, at isang maskara. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking makina. Ang makinang ito ay spherical, kulay pilak, at puno ng mga bahagi. Nagtipon-tipon ng mga researcher na may uban, lahat sila ay mga propesor na tinanggap ng Nonagon na may mataas na sweldo. Sa sandaling ito, masinsinan nilang hinihintay na lumabas ang produkto sa makina. God-boosting liquid no. Ito ay isang bagong pampalakas na likido na pinahusay at muling itinayo mula sa orihinal na kakanyahan ng buhay at idinagdag sa gininto ang dugo ng pamilya Lovelace. Ang God-boosting liquid number 1, gaya ng iminungkahing pangalan, ay naglalaman ng maraming impormasyon. Kapag nagtagumpay ang pananaliksik na ito, mapapalakas nito ang isang ordinaryong tao sa kaharian ng isang disipulo sa ika-5 sona. Makakatulong din ito sa mga alagad na natigil sa tuktok ng ika-7 sona na magkaroon ng karapatang pumasok sa kabilang baybayin. Sinisikap ni Cooper na lumikha ng pinakamalakas na sarili. Kinailangan niyang kunin ang unang God-boosting liquid reagent. Beep! Beep! Nang tumunog ang alarma, sa wakas ay tumigil ang makina. Napaatras ang lahat ng ilang hakbang. Kaagad pagkatapos, bumukas ang makina sa ilalim ng paghawak ng ilang tauhan. Ang puting malamig na hangin ay nabalot ng maputlang gintong likidong reagent sa gitna. Si Cooper ay labis na nabalisa, at ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Ito ay ang sandali ng isang himala. Panahon na upang saksihan ang hinaharap. Dahan-dahan siyang humakbang at inilabas ang maputlang gintong reagent. Bawat galaw niya ay puno ng pag-aalaga at pagpipitagan. Ito ay isang tagumpay. Nagtagumpay tayo. Tiningnan ni Cooper ang maputlang gintong reagent sa kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Naghiyawan ang buong research room. Pagkatapos, mabilis na kumuha ng syringe si Cooper. Sa paningin ng lahat, nag-extract siya ng likido at isasabog na sana ito sa braso niya. "Consul Berry, sandali, hindi pa namin nasubukan ang reagent na ito." Kung may mali, sinubukan ng isang mananaliksik na pigilan si Cooper. Nagdilim ang mukha ni Cooper, at pumayag siya pagkatapos mag-isip tungkol dito. Tumingin siya sa paligid, itinuro ang isa sa mga medyo nakababatang researcher, at sinabing, "Ikaw, halika rito." Nataranta ang mananaliksik at umiling sa pagtanggi. Gayunpaman, bago siya makatanggi, kinaladkad siya ng 2 gwardya mula sa Nonagon na armado ng baril sa harap ni Cooper. Hinawakan ni Cooper ang karayom sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala. Kapag may nangyari, aalagaan kong mabuti ang mga kapamilya mo." Kabanata 2835. Sa sinabi nito, sinaksak niya ang syringe sa braso ng researcher. Sa isang iglap, lumitaw ang isang maputlang gintong kinang sa mga ugat ng katawan ng mananaliksik. Kumakalat ang mga pattern tulad ng golden earthworms mula sa braso ng researcher hanggang sa kanyang buong katawan. Arg! Ang mananaliksik ay napaungol at bumagsak sa sahig habang kinakamot ang kanyang balat na parang sinunog ng apoy. Biglang tumayo ang researcher at umungol. Ang kanyang mga mata ay naging maputlang gininto ang kulay, at ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay mabilis ding umuumbok na parang isang lobo na nagpapalaki. Lumalawak pa sila. Mukhang desperado din ang ekspresyon ng mananaliksik. Lumakad siya pasulong, iniunat ang kanyang kamay, hinawakan si Cooper, at sumigaw, "Consul Berry, iligtas mo ako. Iligtas mo ako." Poof! Ang mananaliksik ay sumabog sa ambon ng dugo bago naging isang pool ng maputlang gininto ang dugo. Maraming tao ang sinabuyan ng maputlang gininto ang dugo.
Nang makita ito, namutla si Cooper. Nabigo ba ito? Paano ito mabibigo? Napakapangit ng ekspresyon ng lahat. Nabigo pa rin sila. Kung sinaksak ni Cooper ang sarili niya ng reagent kanina, ang patay ngayon ay siya sana. Malamig at galit na galit ang mukha ni Cooper habang nakatingin sa maputlang gintong likido sa sahig. Basura! Lahat kayo ay walang kwenta. Galit na nagmura si Cooper. Ibinaba ng isang pangkat ng mga mananaliksik ang kanilang mga ulo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kakaibang pagbabago ang dumating sa maputlang gintong likido. Parang buhay, ang likido ay dahan-daang natipon at bumangon mula sa sahig upang bumuo ng isang silweta. Pagkatapos, ang figure ay dahan-daang tumigas at nagbago sa hitsura ng mananaliksik mula kanina. Nabuhay ba siya? Labag ito sa sentido komon. Namamangha ang mananaliksik sa kanyang katawan. Wala na ang kanyang damit, ngunit gumaling na ang kanyang katawan. Hindi ka panipaniwala. Napabuntong hininga ang lahat. Nang makita ang eksenang ito, napatulala si Cooper bago sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Siya ay humakbang pasulong, tumingin sa buhay na mananaliksik, at sinabi sa mga gwardya sa gilid, susuriin ninyo siya. Di nagtagal, ang mananaliksik ay naipit sa isang upuan at nasubak. Ang data ay positibo at pinatunayan na siya ay isang buhay na tao. Ang mas nakakatakot, siya ay isang ordinaryong tao noon, ngunit ngayon, ang lakas at kapangyarihan ng mga panuntunang nakapaloob sa kanyang katawan ay aktwal na umabot sa mga limitasyon ng ikalimang zone. Nakakamangha. Sa pagtingin sa pagsusuri ng data, nasa sabik si Cooper. Ito ay gumana. Mabilis niyang kinuha ang syringe at sinaksak ang sarili. Pagkatapos, nakita ng lahat ang maputlang gininto ang pattern sa katawan ni Cooper na eksaktong kapareho ng dati. Pagkatapos noon, ang mga mata ni Cooper ay naging maputlang ginintoang, at ang aura sa kanyang katawan ay biglang naging malamig at mas malakas. Ang pinagkaiba lang ay hindi sumabog ang katawan ni Cooper. Sa halip, ang kanyang katawan ay nakatiis sa kapangyarihan ng reagent at ganap na hinihigop niya. Boom! Sa isang iglap, isang napakalaking maputlang golden energy vortex ang bumangon mula kay Cooper. Nanginginig ang buong research room at maging ang Nonagon sa sandaling ito. Ang mas nakakatakot, ang maputlang golden energy vortex sa katawan ni Cooper ay nagdulot ng epekto sa labas ng mundo. May pumailan lang sa langit sa itaas ng gusali ng Nonagon at bumuo ng maitim na ulap na parang araw ng katapusan. Ang lahat ng maitim na ulap ay bumuo ng puyo ng tubig at nagtipon sa itaas ng gusali ng Nonagon. Kabanata 2836. Dumagundong. Ilang mapanirang tama ng kidlat ang bumagsak mula sa langit sa tuktok ng gusali ng Nonagon. Ang buong gusali ay natabunan ng kidlat sa isang iglap at nabuo ang isang nakakatakot na power grid. Ang nakakagulat na eksenang ito ay nagulat sa buong lungsod. Sa sandaling ito, ang gusali ng Nonagon ay tila ganap na natatakpan ng kidlat, at ang walang katapusang pagtama ng kidlat ay bumagsak pa rin at bumabalot sa buong gusali. Boom! Isang malakas na pagsabog ang bumulaga sa lahat. Lumaki ang vortex sa kalangitan, at mas bumilis ang pag-ikot. Biglang may lumipad na figure palabas ng Nonagon building. Naligo ito sa walang katapusang kapangyarihan ng kidlat at tumayo ng tuwid sa kalangitan sa itaas ng gusali, tinitiis ang binyag ng walang katapusang kidlat. Ang kakilakilabot na presyon ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan ay nagngangalit. Sa gusali ng Nonagon sa sandaling ito, lumipad palabas ang lahat ng mga disipulo, kabilang ang 4 na Pavilion Masters at Kingship Holders, tumayo sa paligid, at tumangala sa nangyayari sa langit. Si Chandler Curtis, ang master ng Turtle Pavilion, ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay solemn na habang nakatingala sa figurang naliligo sa kidlat sa kalangitan. Sumilay sa gilid ng kanyang mga mata ang kilabot na tingin nang sabihin niya, hindi ko inaasahan na umabot siya sa ganitong antas. Malapit na siyang lumampas sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Sa tabi niya, ang master ng Tiger Pavilion na may matipunong figure na puno ng explosive power, ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagtagumpay ba si Cooper Berry? Seryoso ring sinabi ng mga masters ng Griffin Pavilion at Phoenix Pavilion, Pavilion Master Curtis, paano natin haharapin ang sitwasyong ito ngayon? Napabuntong hininga si Chandler at sinabing, kung magtagumpay si Cooper, walang sino man sa Nonagon ang makakapidyaw sa kanya. Si Cooper Berry, ang Deputy Consul ng Nonagon, ay may pantay na karapatan sa 5 pavilion. Palagi nilang sinusuri at binabalanse ang isa't isa. Gayunpaman, kapag naabot na ni Cooper ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, tiyak na lilipulin niya ang kanyang mga kalaban sa kanyang tumaas na lakas. Kapag nangyari iyon, ang Nonagon ay hindi maiiwasang sumailalim sa isang matinding pagbabago. Wala na bang ibang paraan? Tanong ng master ng Griffin Pavilion. Naisip ito ni Chandler at sinabing, oo,
Ngunit kung gagawin natin iyan, magdudulot ito ng hindi kinakailangang mga casualty, kaya kailangan nating pag-usapan ang mga hakbang sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko, susundan muna ni Cooper ang 4 na pavilion. Nang marinig ito, nagdilim ang kanilang mga mukha nang tumahimik sila. Kasabay nito ang pagdaloy ng maputlang ginto sa katawan ni Cooper habang naliligo sa binyag ng kapangyarihan ng kidlat sa kalangitan. Basag! Biglang may kumatok sa langit. Kaagad pagkatapos, ang mga mata ni Cooper ay nagbago mula sa maputlang ginto pabalik sa normal. Unti-unti ring naglalaho ang maputlang gintong mga linya sa kanyang katawan. Naglaho rin ang kidlat na parang talon mula sa langit. Bumalik sa kapayapaan ang lahat. Itinaas ni Cooper ang kanyang mga kamay, naikuyom ang kanyang mga kamao, at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Nadama niya ang napakalaking kapangyarihan gayon din ang pag-unawa at pagkontrol sa mga tuntunin ng langit at lupa. Boom! Bigla namang nag-wave ng kamay si Cooper. Sa proseso, ang kapangyarihan ng mga panuntunan ay nagpasabog sa madilim na ulap sa kalangitan. Kasabay nito, naglabas siya ng sobrang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya at aura. Isang kalahating hakbang sa kabilang baybayin. Agad na kumalat ang aura na ito ng libu-libong milya mula sa paligid ng Cooper. Lahat ng mga alagad o mga hari sa bansa ay malabo na naramdaman ang makapangyarihang presensyang ito na nananatili sa hangin. Kabanata 2837. Isang kalahating hakbang sa kabilang baybayin. Nagulat ang lahat. May nakarating na talaga sa ganoong antas. Sa isang lihim na lugar ng Terrain Villa sa Beechwood City, isang matandang lalaki ang nasugatan, ngunit hindi ito seryoso. Siya ay walang iba kundi ang Grandmaster ng pamilya Turner. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang sobrang aura sa mga alituntunin ng langit at lupa at sumimangot. Pagkatapos, nakahinga siya ng maluwag at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na naabot niya talaga ang kalahating hakbang ng kabilang baybayin. Nakakatakot. Ang mga mukha ng 4 na Pavilion Master ay naging madilim at hindi sigurado. Talagang nagtagumpay si Cooper Berry. Ang pagbabago sa Nonagon ay hindi maiiwasan ngayon. Sa kalangitan, naramdaman ni Cooper ang napakalaking enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan sa kanyang katawan. Puno ng excitement ang mukha niya. Pagkatapos, tinitigan niya ang 4 na master ng pavilion sa lupa. Ngumisi siya at nawala sa ere. Sa sumunod na segundo, nagpakita siya sa harap mismo ng 4 na pavilion master. 4 na pavilion masters, nandito ka ba para batiin ako? Nanunuyang tanong ni Cooper. Nagkatinginan si Chandler at ang iba pa at inisip nila na si Cooper ay nagsimulang mag-pressure sa kanila kaagad. Isa talaga siyang mainipin na kontrabida. Yumuko si Chandler at nakangiting sinabi, "Congratulations for breaking through to the half-step to the other shore and leading the Nonagon to continue to prosper." Tumawa si Cooper habang nakatingin sa 3 pang Pavilion Masters. Bagamat galit silang 3, naibaba lang nila ang kanilang mga sarili at nag-alay ng kanilang pagbati. Hahaha. Natawa si Cooper sa sarap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang 4 na Pavilion Masters na palaging kapantay niya ay kailangang yumuko para batiin siya sa sandaling ito. Ito ay isang simbolo ng lakas. Hindi mo kailangang gawin ito. Sa hinaharap, kailangan pa rin nating umakma sa isa't isa at sama-samang pangunahan ang Nonagon para maging pinaka-prestihiyosong lugar sa bansa. Nakangiting sabi ni Cooper, hindi na natatago ang ligaw na ambisyon sa kanyang isipan. Siya ay isang supreme powerhouse, isang kalahating hakbang sa kabilang baybayin. Ilang tao sa mundong ito ang makakalaban niya. Swoosh! Sa isang iglap, isang grupo ng mga tao ang dumating mula sa malayo, lumuhod sa likod ni Cooper, at sabay-sabay na sumigaw, "Congratulations, Deputy Consul Berry." Sasalubungin ng Nonagon ang magandang kinabukasan. Hahaha! Tawa ng tawa si Cooper. Pagkatapos ng araw na ito, ang sitwasyon sa Nonagon ay lumihis sa isang tabi. Karamihan sa kanila ay pumanig kay Cooper. Ang ilang mga tao na sumalungat kay Cooper ay pinaslang pa. Gayunpaman, ang ilang mga tao na hindi sumasang-ayon sa pilosopiya ni Cooper ay pinili pa rin na pansamantalang umiwas sa limelight at nagpakumbaba na maglingkod kay Cooper. Ang 4 na Pavilion Master ay nagpahayag din sa parehong araw na sila ay maglilingkod sa ilalim ng utos ni Cooper. Ang impluwensya ni Cooper sa Nonagon ay patuloy na tumaas, na umabot sa isang hindi pa nagagawang rurok. Kasabay nito, natanggap ni Cooper ang balita na ipinadala pabalik ni Mick. Boom! Binasag ni Cooper ang lamesa at upuan gamit ang isang palad at galit na sumigaw, "Anong sabi mo?" Nabali ni Philip Clark ang mga paa ni Mick. Galit na galit si Cooper, at ang kanyang aura na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay tumakas, na ikinagulat ng lahat sa paligid. Sila ang mahahalagang tauhan ng Nonagon, kasama ang 4 na Pavilion Masters. Nang marinig nila ang ulat ng nasasakupan, naging mataimtim din sila. Sumigaw si Cooper, "Ihanda mo ang sasakyan."
Tingnan natin kung gaano ka-arrogant ang batang patriarch ng pamilya Clark. Handa si Cooper na kumilos ng personal. Inilatag na niya ang lahat ng plano niya. Ang apat na Pavilion Master ay tumayo sa sandaling ito at pinayuhan, Deputy Consul Barry, hindi mo dapat. Pagkatapos ng lahat, siya ang batang patriarch ng pamilya Clark. Ang isang salungatan sa kanya ay magiging masama para sa Nonagon. Sumimangot si Cooper, malamig na tumingin kay Chandler, at same time na sinabi, Pavilion Master Curtis, sinasabi mo ba sa akin kung ano ang gagawin? Kabanata 2838. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Chandler, ngunit hinikayat pa rin niya si Cooper, Deputy Consul Barry, gusto kong payuhan kang mag-isip ng 2 beses tungkol dito. Kung gagawa ka ng anumang aksyon laban sa batang patriarch ng pamilyang Clark, nag-aalala akong gagantay si Roger Clark. Kung mangyayari iyon, ang mga bagay ay magiging lubhang nakakalito at maaaring mag-trigger pa ng chain reaction sa pagitan ng pamilya Clark at ng Nonagon. Sa oras na iyon, magkakaroon ng mas malaking kaguluhan sa bansa, at sasalakay din ang mga dayuhang puwersa. Tama na. Malamig na sigaw ni Cooper, lumapit kay Chandler, at sinabing nanlamig ang kanyang mga mata, Pavilion Master Curtis, alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit nakapagpasya na ako sa bagay na ito. Walang karagdagang talakayan ang kailangan. Ang pamilya lang ni Clark. Maaaring natatakot ka ngunit hindi ako. Mga bantay, anyayahan si Pavilion Master Curtis na bumalik at magpahinga. Hayaan siyang magmuni-muni sa kanyang pagkakakilanlan. Sigaw ni Cooper, at 2 tapat na subordinate niya, bawat isa ay may pambihirang lakas, lumabas sa likuran niya. Ito ay house arrest. Sumimangot si Chandler at lumabas ng meeting room ng Nonagon. Pagkatapos, sinulyapan ni Cooper ang ibang mga taong naruroon at nagtanong, ang sinumang may anumang pagtutol ay maaaring tumayo ngayon at magpahinga kasama si Pavilion Master Curtis. Walang nangahas na kumilos. Iba na ngayon si Cooper kumpara sa dati at hawak ang karamihan sa kapangyarihan sa Nonagon. Ngumisi si Cooper at sinabing, kung ganoon, dito nagtatapos ang ating talakayan. Pagkatapos noon, lumabas si Cooper sa meeting room at sinabi sa kanyang mga tauhan sa likod niya, pumunta ka kaagad sa Fernvale. Gusto kong makita kung gaano ka-arrogant si Philip. Sa panig ni Philip, si Reed, Fennel, ang Shadow Guards, at ang iba pa ay nagtipon. Seryosong sinabi ni Reed, nakatanggap ako ng isang confidential na ulat na si Cooper Barry, ang Deputy Consul ng Nonagon, ay matagumpay na nakarating sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin kahapon. Nang marinig ito, kinilig sina Philip at Fennel. Ito ay wala sa kanilang inaasahan. Pagpapatuloy ni Reed, sa kalahating araw lang, pinili ng karamihan na pagsilbihan si Cooper. Bagaman hindi pa opisyal na kinuha ng Cooper ang Nonagon, ito ay naging isang katotohanan. Bukod dito, ayon sa lihim na ulat, ang Turtle Pavilion's Master Chandler Curtis ay isinailalim sa house arrest. Nang marinig ang mga salita ni Reed, nagdilim ang mukha ni Fennel habang sinabi niya, si Master Curtis ay nasa house arrest. Tumango si Reed at sinabi kay Philip, ang isa pang lihim na ulat ay nagpapakita na si Cooper ay sumakay sa isang flight papuntang Fernvale kasama ang maraming tao. Ikaw ang target. Natigilan si Philip bago nakangising sinabi, dahil ba kay Mick Barry. Bumantong hininga si Reed at sinabing, si Mick lang ang trigger. Ang layunin ni Cooper ay subukan ang ilalim ng linya ng pamilya Clark. Kung gusto niyang gumawa ng hakbang sa pagkakataong ito, laban ito sa pamilya Clark. Kinakatawan niya ngayon ang Nonagon. Ang dahilan ng pag-aksyon laban sa pamilya Clark ay para pilitin ang ibang partido na pumili kung aling panig ang kukunin. Ito ay pagpigil at pananakot sa lakas ng mga alagad sa bansa. Kung hindi ako nagkakamali, ang layunin ni Cooper ay hindi lamang ang Nonagon. Dapat ay may dahilan kung bakit siya nakalusot sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin sa napakaikling panahon. Nang marinig ito, naging seryoso si Philip. Isang powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Sa ngayon sa Fernvale, walang makakalaban kay Cooper, di ba? Hindi, may tao. Benny Larson, ang master ng Gentleman Court. Gayunpaman, walang ideya si Philip sa kanyang kinaroroonan. Kabanata 2839. Guru, may sinabi ba sa iyo ang aking ama? Tanong ni Philip. Umiling si Reed at sinabing, walang sinabi sa akin ang iyong ama. Natatakot ako sa'yo. Kailangang harapin ito ng mag-isa. Ang pinaka-inaalala ko ngayon ay wala ang tatay mo sa bansa. Kung pahihirapan ka ni Cooper, hindi ko siya mapipigilan sa lakas ko ngayon. Tama si Reed. Ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay talagang hindi niya kayang labanan ngayon. Sa mundong ito, kakaunti at malayo ang mga makakatuntong sa kaharian na iyon. Nagdilim ang mukha ni Philip habang nag-iisip ng matagal. Sa gilid, nag-aalalang sinabi ni Cynthia, Supreme Williams, wala na bang ibang paraan?
Umiling si Reed at sinabing, iilan lang ang kalahating hakbang papunta sa kabilang baybayin. Ang mga maaaring gumawa ng aksyon ay kailangang isaalang-alang ang maraming aspeto. Hindi sila madaling tutulungan si Philip, lalo na ang pamilya Clark. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hahayaan na lang ba natin na ay bully ng pamilya Barry si Philip? Iiyak na si Cynthia. Nangyari ang lahat dahil sa kanya. Kung nagpakasal siya sa pamilya Barry, wala sa mga ito ang mangyayari. Sa isiping iyon, tahimik na napahikbi si Cynthia. Sinulyapan siya ni Philip at sinabing, ayos lang, huwag kang mag-alala. May plano ako. Nakaisip ka na ba ng solusyon? Natuwa si Cynthia, pati ang iba ay napatitig din kay Philip. Napangiti si Philip. Wala siyang ideya. Iyon ay mga salita lamang ng Kal-Iwan. Ayon kay Reed, nasa panganib talaga siya sa pagkakataong ito. Matapos aliwin si Cynthia at ibalik siya sa kanyang silid, tiningnan ni Philip ang iba at sinabing, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Wala akong paraan upang harapin ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Bumantong hininga si Reed at sinabing, kung ganoon, maaasahan ko lang ang posisyon ko bilang Supremo para pigilan siya sandali. Ang iba naman, tingnan natin kung may arrangement ang tatay mo. Si Philip ay solemn na. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Mabuti para kay Cooper at sa pamilyang Barry. Makalipas ang kalahating araw, dumating si Cooper at ang kanyang mga tao sa pamilya Larson. Ang buong pamilya Larson ay kasing tahimik ng isang sementeryo sa sandaling ito. Si Silva at ang dalawa pang kapatid na lalaki ay magalang na tumayo sa harap ni Cooper at sinabing nakayuko, Deputy Consul Barry, hindi namin alam na personal kang pupunta sa pamilya Larson. Nabigo kaming tanggapin ka ng maayos. Tumayo si Cooper habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, tumingin kay Silva, at ngumusong sinabi, narinig ko na ang tungkol sa bagay na iyon. Ang kasal sa pagitan ng mga pamilyang Barry at Larson ay opisyal na napawalang bisa. Bilang karagdagan, gusto kong ibigay mo si Philip sa loob ng araw. Nang marinig iyon, dumilim ang mukha ni Silva. May nanlamig sa gilid ng kanyang mga mata. Gayunpaman, pinilit niyang ngumiti at sinabing, dahil sinabi mo, gagawin natin. Gayunpaman, wala si Philip sa pamilya Larson ngayon. Wala kaming paraan para dalhin siya sa iyo. Ngumisi si Cooper at sinabing, Silva Larson, ayoko nang maulit ang sarili ko. Kumunat ang noo ni Silva at naramdaman ang pagpatay sa mga salita ni Cooper. Nais ni Cooper na itatag ang kanyang autoridad sa pamilya Larson. Agad na sinabi ni Silva, hahanapin ko siya kaagad. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Silva sa Larson Manor kasama ang kanyang mga tao at tumungo sa hotel na tinutuluyan ni Philip. Philip, gusto kang makita ni Deputy Consul Barry. Pumunta ka agad sa pamilya Larson. Malamig na sabi ni Silva. Tumayo si Philip sa harap ni Silva at sinabing, magiging alipin ba ng pamilyang Barry ang pamilya Larson? Ngumuso si Silva at sinabing, Philip, this is none of your business. Gusto kang makita ni Deputy Consul Barry, kaya kailangan mong umalis. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, sasamahan kita, kung ganoon. Kabanata 2840. Si Reed, Fennel, at ang iba ay mukhang kinakabahan nang marinig nila ang mga salita ni Philip. Sabi ni Reed, hindi ka makakapunta. Sinabi ni Philip kay Reed, Guro, nagpakita na sila sa aming pintuan, kaya kailangan ko nang umalis. Sumimangot si Reed at sinabing, sasama ako sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Silva at malamig na sinabi, Patriarch Larson, sasama ako kay Philip. Ngumiti si Silva at sinabing, oo naman. Hindi ako makatanggi. Pagkatapos nito, sinundan ni na Philip at Reed si Silva sa Larson Manor. Nanatili si Fennel sa hotel. Pagkaalis ni Philip, mabilis niyang tinawagan ang strategist at malamig na sinabi, ay deploy kaagad ang lahat ng miyembro ng Hall of the Sun. Gayon din, makipag-ugnayan kay Athena at sabihin sa kanya na ibigay sa akin ang kanyang buong suporta. Magpadala ng mga eroplanong pandigma at mga barkong pandigma upang palibutan ang Nonagon sa lalong madaling panahon. Oo, Panginoon Apollo. Sa kabilang dulo ng telepono, pagkatapos tapusin ang tawag, agad na iniutos ng strategist sa Senador Donna, inutusan ng Diyos ng araw ang lahat na palibutan ang Nonagon. Kasabay nito, natanggap din ni Athena ang mga tagubilin ni Fennel at agad na inutusan ang kanyang mga sugo, ay deploy ang lahat sa silangan ng sabay-sabay. Sa isang iglap ay lumundag si Senador Donna sa kabilang dagat. Maraming fighter planes at mga barkong pandigma ang napuno ng mga ganap na armadong tauhan ng Athena at ng Hall of the Sun. Sumakay sila sa mga alon at umaban sa pinakamataas na bilis. Sa sandaling ito, sa Larson Manor, nakatayo sina Philip at Reed sa meeting room. Sa harap nila, tumayo si Cooper habang nasa likod ang kanyang mga kamay, mukhang napakayabang.
Sinulyapan niya si Reed at sinabing, hindi ko inaasahan na narito ka, Supreme Williams. Malamig na sabi ni Reed, Deputy Consul Barry, wala akong pakialam kung ano ang gusto mong gawin, pero ipapayo ko sa iyo na huwag kumilos ng pabigla-bigla. Kasama ko dito ngayon, huwag kang mag-isip ng kahit ano sa estudyante ko. Tumawa si Cooper at sinabing, Supreme Williams, mukhang maganda ang ginagawa mo. Malamig na bumantong hininga si Reed, at tuluyang pinakawalan ang battle-hardened aura sa kanyang katawan. Dahil sa aura na ito, nanginginig at hindi nang ahas magsalita ang mga miyembro ng pamilya Larson. Kumunat ang noo ni Cooper. Hindi niya inaasahan na magpapakita si Reed Williams. Ang guro ay gagawa ng todo upang protektahan si Philip. Malinaw, walang paggalang si Cooper sa isang pinakamataas sa oras na ito. Gayunpaman, kailangan niyang isaalang-alang ang taong nasa likod ni Reed. Siya ay walang iba kundi ang Imperial Preceptor sa Imperial Palace. Si Cooper ay higit na nag-aalala tungkol doon. Ito ang dahilan kung bakit nagpumilit si Reed na sumama kay Philip. Naisip ni Reed na kung may natitira pang katwiran si Cooper, wala siyang gagawin kay Philip. Malamig na sabi ni Reed, Deputy Consul Barry, bilasan mo at sabihin ang iyong piraso. May iba pa kaming dapat asikasuhin ng estudyante ko. Ngumiti si Cooper at sinabi, Supreme Williams, sigurado akong alam mo na ang binatang ito ay nasugatan ng aking anak at nabali ang lahat ng kanyang mga paa. Bilang isang ama, kailangan kong gawin ang isang bagay tungkol sa sama ng loob para sa aking anak, tama ba? Kabanata 2841. Nabali ang lahat ng kanyang mga paa. Nagpalitan ng tingin sina Reed at Philip at tila may naisip. Ang galing talaga ni Mick Barry sa *P. Sinabi ni Reed, Deputy Consul Barry, sa palagay ko dapat mong sabihin sa iyong anak na lumabas at tanungin siya tungkol dito. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Cooper. Lumingon siya, tumingin sa kanyang nasasakupan sa likod niya, at sinabing, sabihin mo si Mick na pumunta dito. Hindi nagtagal, si Mick ay itinulak sa loob sa isang wheelchair, lahat ay nakabalot sa mga benda na parang isang mommy. Umiyak siya, ouch, dad. Sa wakas nandito ka na. Tumingin ka sa akin. Nabugbog ako hanggang sa ganitong estado. Ow! Nang makitang itinulak si Mick habang natatakpan ng mga benda, walang magawa sina Philip at Reed sa isa't isa. No wonder, si Mick ang nasa likod nito. Likas na nadurog ang puso ni Cooper nang makita niyang binubugbog ng ganito ang kanyang paboritong anak. Isa pa, nagalit din siya. Malamig niyang tinitigan si Philip at nagtanong, Young Patriarch Clark, ang pamilya Barry ay palaging lumalayo sa pamilya Clark. Ngayong nasugatan mo ang anak ko ng ganito, may respeto ka ba sa pamilya Barry? O sinusubukan mong Panginoon kami? Sinisikap lang ni Cooper na gumawa ng isang bundok mula sa isang molehill. Malamig na sumangot si Philip, tumingin kay Mick, at sinabing, magaling. Mahusay na pagpapanggap. Pagkatapos, tumingin siya kay Cooper at sinabing, dahil nandito ako, sabihin mo lang ang iyong piraso at huwag makipagtalo tungkol sa Bosch. Hindi ako natatakot sa iyo. Napakagaling. Magaling. Pumalakpak si Cooper bago siya tumingin kay Philip ng malamig at sinabi, sa tingin ko dapat mong malaman kung ano ang gusto ko. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, I'm sorry, pero hindi ko talaga alam. Sabihin mo lang. Ngumisi si Cooper at sinabing, kung ibibigay mo sa akin ang iyong anak at hayaan mo akong sanayin siya sandali, kakalimutan ko ang bagay na ito ngayon. Ano sa tingin mo? Gayon din, umaasa ako na ang pamilyang Clark ay maaaring makipagsanib puwersa sa pamilyang Barry. Sa ating pinagsamang puwersa, madali nating masakop ang bansa, maging ang mundo. Paano naman? Malamig na sumangot si Philip at sinabing, wishful thinking. Hinding-hindi ko ibibigay ang aking anak o magtatrabaho sa iyo para makamit ang iyong ligaw na ambisyon. Sa isang iglap, lahat ng miyembro ng pamilya Larson sa bulwagan ay napabuntong hininga. Ang nasa harap ay ang Deputy Consul ng Nonagon at isang tunay na powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Hindi ba natakot sina Philip at Reed na may gawin sa kanila ang kabilang partido? Nang marinig ang mga salita ni Philip, tumikim si Cooper at sinabing, inaasahan ko ang iyong tugon, kaya ang huling pagpipilian ay putulin mo ang lahat ng iyong mga paa at humingi ng tawad sa aking anak. Ang mga salita ni Cooper ay lubhang nangingibabaw. Ang hilingin sa batang patriarch ng pamilya Clark na mawala ang kanyang mga paa ay gumawa ng isang kaaway sa pamilya Clark. Ang tatlong magkakapatid na Larson ay tumabi ng walang pakialam na walang intensyon na makisali. How dare you? Sa sandaling ito, humakbang si Reed na nakakunot ang noo at galit na sumigaw. Cooper Barry, bagamat ikaw ang Deputy Consul ng Nonagon, isa rin akong Supremo ng bansa. Kung maglakas loob kang gawin ito sa harap ko, hindi kita bibitawan. Hahaha.
Tumawa si Cooper, malamig na tumingin kay Reed, at sinabing, Supreme Williams, natatakot ako sa iyo noon, ngunit hindi na ngayon. Boom! Biglang naglabas ng aura si Cooper. Isang napakalaking presyon ng enerhiya ang dumaan kay Reed sa isang iglap. Ito ay ang aura na kabilang sa kalahating hakbang ng kabilang baybayin. Sa isang iglap, nanginginig ang mga paa ni Reed dahil sa panggigipit habang umuurong siya ng ilang hakbang. Buti na lang at lumaban siya at nagpakatatag ng katawan. Gayunpaman, hindi ito naging madali para sa kanya. Pakiramdam niya ay may dala siyang 2 bundok sa kanyang balikat. Cooper, kahit na nakarating ka sa kalahating hakbang sa kabilang baybayin, binabalaan kita na kung maglakas loob kang salakayin ang aking estudyante, sisirain ko ang iyong buong pamilya Barry. Nanginginig si Reed dahil sa bigat sa kanyang mga balikat. Kabanata 2842. Nang marinig ang pananakot ni Reed, sinabi ni Cooper ng panunuya, Supreme Williams, ikaw pa rin. Hindi na ako tulad ng dati. Maaaring natakot ako sa iyo noong nakaraan, ngunit kalahating hakbang na ako sa kabilang baybayin ngayon. Para sa akin, langgam ka lang. Sa tingin mo ba ay sasaktan ako ng Imperial Palace o ng Imperial Preceptor sa likod mo alang-alang sa isang maliit na Supremo na tulad mo? Pagkatapos magsalita ni Cooper, puno ng pagmamalaki ang mukha niya na walang pakialam kay Reed. Sa labas ng mundo, si Reed Williams ay isang makapangyarihang Supremo, ngunit para kay Cooper, siya ay wala. Kaya niyang patayin si Reed sa pamamagitan ng pagangat ng isang daliri. Nang marinig ito, humakbang pasulong si Reed sa kabila ng matinding pressure mula kay Cooper sa kanyang mga balikat. Nabasag agad ang mga tile sa ilalim ng kanyang mga paa. Cooper, bilang Supremo, hindi ako natatakot sa anumang hamon. Ipaglaban mo ako kung kaya mo. Sigaw ni Reed, at ang kanyang balingkinitang kamay ay nahulog sa espada sa kanyang baywang. Buzz! Bahagyang umalis ang espada sa scabbard. Sa sandaling iyon, ang berdeng ilaw na may mahinang dagandong ng dragon ay umalingaw-ngaw sa buong meeting room at Larsen Manor. Lumakas ang Green Dragon Sword ng marahas na energy pressure at na-offset ang malaking pressure at kapangyarihan ng mga panuntunan mula kay Cooper. Kumunat ang noo ni Cooper at tinitigan ang bahagyang nakalantad na talim na kumikinang sa baywang ni Reed. Ang pangalang Green Dragon ay nakaukit, mukhang simple at sinaunang. Ang aura at ang kapangyarihan ng mga panuntunan sa talim ay hindi mas mababa sa Cooper's. What the hell? Kumunat ang noo ni Cooper at agad na napagtanto na ang espadang ito ay dating pagmamayari ng isang kalahating hakbang na powerhouse o kahit isang powerhouse ng kabilang baybayin. Ang espadang ito ay sinamahan ng powerhouse sa hindi mabilang na mga labanan at nahuhulog sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga panuntunan. Ito ay aktwal na nakabuo ng isang layunin ng espada isang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ang Green Dragon Sword ay dating sa Imperial Preceptor. Ang espadang ito ay ibinigay kay Reed bilang tanda ng pag-asa ng Imperial Preceptor para kay Reed. Sa isang iglap, nagdilim ang mukha ni Cooper habang sinasabi niya ang espada sa baywang ni Reed. Ang magkakaugnay na kapangyarihan ng mga patakaran ay napakalaki. Kumunat ang noo niya at sinabing, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong mahiwagang sandata. Malamig na sumengot si Reed at sinabing, ito ang Green Dragon Sword na minsang sumama sa Imperial Preceptor upang sakupin ang 8 kaharian. Ang pagkakita sa espadang ito ay parang pagkakita sa Imperial Preceptor. Tumaas ang kilay ni Cooper, at malamig ang mukha. Matagal niyang tinitigan si Reed bago siya yumuko at sinabing, nagbibigay galang si Cooper Barry sa Imperial Preceptor. Pagkatapos noon, ngumisi si Cooper at sinabing, Reed, sa tingin mo ba mapipigilan mo ako gamit ang Green Dragon Sword? Kung talagang gusto kitang ibagsak, hindi makakatulong sa iyo kahit na nasa iyo ang espada. Siyempre, naunawaan ni Reed ang kahulugan ni Cooper. Ang Green Dragon Sword ay isa sa kanyang mga trump card. Kung hindi pinansin ni Cooper ang Green Dragon Sword na kumakatawan sa Imperial Preceptor, wala talagang ibang ideya si Reed. Hihihi, pang-uuyam ni Reed. Kung gusto mo talagang ibagsak tayo, lalaban lang ako. Sa sinabi nito, hinugot ni Reed ang espada mula sa kanyang baywang. Klang! Isang berdeng liwanag ng espada ang nasilaw sa bulwagan. Isang mababang dagandong ng dragon din ang umalangaw-ngaw sa buong Larsen Manor. Kabanata 2843. Ang mas nakakatakot nang ang Green Dragon Sword ay nahugot, ang lahat ng metal na sandata sa Larsen Manor ay tumunog. Lahat ng miyembro ng pamilya Larsen ay natakot sa mga mukha na puno ng pagkabigla. Ang layunin ng pagpatay ng Green Dragon Sword ay napakalaki. Nagkaroon din ng invincible aura. Kabog, kabog. Sa isang iglap, ang mga miyembro ng pamilya Larsen, kabilang si Silva at ang iba pa, ay lumuhad sa sahig at sumigaw, tatanggapin namin ang Imperial Preceptor. Oo, yumuko sila sa ganap na nakalabas na Green Dragon Sword.
Iyon ay dahil sa likod ni Reed, isang anino ng isang patayong figure na may solemna na ekspresyon ang lumitaw. Ang anino ay walang iba kundi ang Imperial Preceptor na sumaikop sa 8 kaharian noon. Siya ay isang taong nagtataglay ng pinakamataas na kapangyarihang labanan at aura. Sa malamig na tingin lang, lahat ng miyembro ng pamilya Larsen ay napaluhod sa takot. Iyon ay ang Imperial Preceptor. Ang may makapangyarihang kapangyarihan sa loob ng bansa. Isang alamat. Isang napakalakas na figure na nagpatatag sa mundo sa isang labanan. Sa sandaling ito, tumingin si Cooper kay Reed na may hawak na Green Dragon Sword sa kanyang kamay at ang anino ng Imperial Preceptor sa likod niya. Ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Sinulyapan ng anino ang isang malamig na sulyap sa pamilya Larsen bago bumagsak ang mga mata niya kay Cooper. Walang salita, isang tingin lang. Hindi makayanan ni Cooper ang panggigipit ng mga matang iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumuhad siya at napabulalas. Maligayang pagdating, Imperial Preceptor. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nawala ang tidal pressure. Malamig na sinulyapan ni Reed si Cooper at sinabing, Deputy Consul Barry, gusto kong ilayo si Philip. Pumayag ka ba? Kumunat ang noo ni Cooper ngunit tumango pa ring sinabi, Supreme Williams, please go ahead. Malamig na ngumuso si Reed bago siya tumalikod at umalis. Malamig ding sinulyapan ni Philip ang nakaluhod na Cooper at umalis. Nang lumabas sila sa main entrance ng Larsen Manor, nakita nila ang naghihintay na mga miyembro ng Dragon Warriors at Fennel at ng kanyang gang. Nang makitang ligtas na lumabas sina Reed at Philip, excited nilang binati ang dalawa. Ayos ka lang ba? Pinayagan ka ba ni Cooper? Tanong ni Fennel. Napabuntong hininga si Philip at nakangiting sinabi, ayos lang ako. Ang lahat ng ito ay salamat sa guro. Gayunpaman, sa oras na ito. Paf! Dumura si Reed ng isang subo ng dugo at pasuray-suray. Agad na hinawakan ni Philip si Reed. Nang makita ang kanyang mukha na agad na namutla, kinakabahang nagtanong si Philip, Guro, okay ka lang ba? Kinawian ni Reed ang kanyang kamay at sinabing, bilasan mo, umalis ka rito. Balik tayo bago tayo magsalita. Mabilis silang umalis sa Larsen Manor. Sa gilid ni Cooper, galit siyang tumayo mula sa sahig sa sandaling ito. Tumayo na rin si Silva at ang iba pa. Tumabi sila kay Cooper ng mapagpakumbaba at mahinang nagtanong, Deputy Consul Barry, hahayaan ba nating magpahinga ang bagay na ito ng ganito? Malamig na ngumuso si Cooper at sinabing, hayaan mo na. Nandito ako sa personal. Bakit ko hahayaang magpahinga? Pagkatapos nun, napatingin siya kay Mick na nakaupo sa wheelchair. Nang makita ni Mick ang titig ng kanyang ama ay agad itong napahagulgol, aray, ang sakit. Dad, may gagawin ka. Sumigaw ng tame time si Cooper, tama na. I know you best. Kung hindi naman big deal, tumayo ka na lang at umalis ka na sa paningin ko. Nang marinig ito, agad na tumayo si Mick mula sa wheelchair, magalang na yumuko kay Cooper, at humakbang palayo sa tulong ng kanyang mga katulong. Nang makita iyon, sumimangot si Cooper at inutusan si Silva, i-lock mo ang buong lugar. Gusto kong pigilan si Philip at ang kanyang mga tao na umalis. Oo, agad namang sumagot si Silva. Kailangang umasa ang pamilya Larsen sa pamilya Barry ngayon, kaya sumunod na lang si Silva. Sa panig ni Philip, bumalik sila sa hotel, na kinuha na ng Dragon Warriors. Ang lugar ay puno ng mga ganap na armadong sundalo sa loob at labas. Maraming mga sasakyang pang-combat ang nakaparada sa mga kalye sa paligid. Walang katuturang tao ang pinapayagan malapit sa hotel. Kabanata 2844. Sa sandaling ito, sa isang malaking suite, mahinang nakaupo si Reed sa sofa habang napapalibutan ng maraming tao. Nag-aalalang tanong ni Philip, Guro, ano ang nangyayari? Paano ka naging ganito? Nag-aalala rin ang iba, Supreme Williams, okay ka lang. Kailangan mo ba ng doktor? Si Reed ay natatakpan ng berdeng kubrekama at bahagyang ngumiti. Umiling siya at sinabing, hindi na kailangan. Ito ay isang backlash mula sa kapangyarihan ng mga panuntunan. Habang sinasabi niya iyon, tumingin siya sa Green Dragon Sword na nasa mesa, umiling, at bumontong hininga, sayang, ginamit ko ang Green Dragon Sword sa pamamagitan ng puwersa para labanan si Cooper at ginawa ko pa ang imahe ng Imperial Preceptor, bago ko nagawang ilayo si Philip sa Larsen Manor. Gayunpaman, dapat na malaman ni Cooper sa lalong madaling panahon na ako ay nambobola lang. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip. Ang mga mata ng lahat ay nahulog sa Green Dragon Sword. Guro, lalamunan ka ba ng espada? Tanong ni Philip. Tumango si Reed at sinabing, sa aking kasalukuyang lakas, hindi ko lubos na mailalabas ang tunay na lakas ng Green Dragon Sword, ngunit pilit kong ibinuhos ang aking lakas at ang kapangyarihan ng mga panuntunan nang harapin ko si Cooper ngayon, na nagdulot ng espada sa pagpapakita ng kapangyarihan ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ginawa pa nito ang anino ng Imperial Preceptor.
Gayunpaman, ang resulta ng paggawa nito ay magdusa ng backlash mula sa espada. Pagkasabi noon ay umubos si Reed at nanghina. Seryoso siyang tumingin kay Philip, kumuha ng isang Supreme Order token mula sa kanyang bulsa, at iniabot ito kay Philip habang sinasabing, ibibigay ko sa iyo ang Supreme Order ngayon. Natatakot ako na hindi na kita matutulungan sa iba. Sa loob ng 3 araw, babagsak ang lakas ko sa antas ng isang ordinaryong tao. Aabutin ng kalahating buwan bago ako gumaling. Sa panahong ito, kailangan mong mag-ingat. Kunin ang Supreme Order at hanapin ang iba pang Supremo. Baka matulungan ka nila minsan sa account ko. Nang matapos magsalita si Reed ay lalong bumagsak ang kanyang kalagayan. Kinuha ni Philip ang token na cool sa pagpindot at seryosong sinabi, Guro, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo sa akin ang iba. Tumango si Reed at sinabing, matatanggap ni Cooper ang balita sa loob ng araw. Siguradong dadating na naman siya. Kailangan mong maging handa. Tumango si Philip bilang tugon at nagtanong, Guro, gusto kong malaman ang lakas ng Imperial Preceptor. Kahit si Cooper ay kailangang lumuhad nang makita ang kanyang anino. Baka sa mukha niya ang pananabik at paghanga, umubos si Reed at sinabing, hindi namin alam ang lakas ng Imperial Preceptor, at walang makapag-isip-isip. Noon, pinangunahan niya tayo sa pakikipaglaban sa 8 kaharian, at nagawa nating makamit ang kapayapaan para sa ating bansa sa susunod na ilang dekada sa pamamagitan ng malagim na pagdanak ng dugo. Ang Imperial Preceptor ay minsang lumaban ng mag-isa laban sa ilang mga disipulo at mga hari ng ika-7 sona mula sa ibang mga bansa. Nasugatan pa niya ang 2 kalahating hakbang na powerhouse sa kabilang baybayin. Usap-usapan na ang kanyang lakas ay nasa pseudo realm ng kabilang baybayin. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang kanyang tunay na lakas. Sa tingin ko ang tanging tao sa mundong ito na nakakaalam ng tunay na lakas ng Imperial Preceptor ay ang iyong ama. Ang aking ama. Kumunat ang noo ni Philip. Mula sa mga salita ni Reed, alam niya na ang Imperial Preceptor ay hindi isang simpleng karakter. Sa bansang ito, naghari ang Imperial Preceptor. Siya nga pala, Guro, narinig ko na may mga paghihigpit sa mundong ito sa mga powerhouse sa kabilang baybayin. Ang mga alituntunin ng mundong ito ay maaari lamang magpapahintulot sa ilang mga powerhouse ng kabilang baybayin na lumitaw. Ano ang limitasyon? Tanong ni Philip. Marami pa siyang tanong. Nagdilim ang mga mata ni Reed, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, hindi ko rin alam ang limitasyon dahil wala ako sa ganoong antas. Kaya, makakalap lang ako mula sa ilang mga pahiwatig na ang limitasyon ay 5. Laima. Kumunat ang noo ni Philip at kinalkulan niyang mabuti. Ang kanyang ama, ang pangunahing Diyos na si Zeus, si Consul Juno Yero, at ang dakilang elder ng pamilyang Clark. Gayunpaman, upang masil ang Stargate, bumalik ang Grand Elder sa Stargate kasama ang Consul Yero ng Nonagon. Kabanata 2845. Pumanaw na ang Grand Elder, habang hindi pa alam ang kinalabasan ni Consul Yero. Maliban sa Grand Elder, may 3. Pagkatapos ng lahat, sa panahon ng labanan sa Arcadia Island, minsan ay nakipag-away si Juno kay Roger sa kanyang peak condition. Nang maglaon, kinailangan ng Grand Elder na gumawa ng hakbang bago mawala ang usapin. Kaya, ang tunay na lakas ni Juno ay dapat ding nasa kaharian ng kabilang pampang. Gayunpaman, maaaring ito rin ang rurok ng pseudo realm. Mahirap matukoy. Kung si Juno ay nasa kaharian ng kabilang baybayin, at naroon din ang Imperial Preceptor, may isang huling pwesto na natitira. Sino kaya ang taong ito? Kung ang Imperial Preceptor ay wala sa kaharian ng kabilang baybayin ngunit ang pseudo realm, may 2 lugar na natitira. May ibang tao sa kaharian ng kabilang baybayin. Sino ito? Mukhang seryoso si Philip. Nang makita ito, sinabi ni Reed, huwag mong masyadong seryosohin. Ang pag-unlad ng mundo ay lampas sa ating kontrol. Kailangan mong lumaki ng mas mabilis hanggat maaari at maabot ang antas ng iyong ama bago mo higit pang malaman at maunawaan. Sa larong ito ng chess, lahat tayo ngayon ay mga pawn. Kapag lumaki ka sa antas ng iyong ama maaari kang tumalon sa larong ito ng chess at maging manlalaro ng chess. Nang marinig ang mga sinabi ni Reed, mas lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Philip. Sinabi sa kanya ni Benny Larson ang parehong bagay. Ito ay ang laro ng chess at ang chess player muli. Guro, hindi ko maisip kung ano ba talaga ang chess game na sinasabi mo, tanong ni Philip. Bumantong hininga si Reed at sinabing, ang larong ito ng chess ay sumasaklaw sa buong mundo, maging ang mga sinaunang tao. Ito ay isang larong chess na nagtagal ng libu-libong taon. Sa ngayon, ang larong ito ng chess ay kontrolado ng iyong ama at ng ibang tao. Ang mga taong ito ay gumagawa ng mga galaw sa larong chess, at ang resulta ay depende sa kakayahan ng bawat tao. Nang marinig ito ni Philip ay lalong naguluhan. Sino ang gagamit ng mundong ito bilang isang chessboard at lahat ng nabubuhay na nilalang bilang mga piraso ng chess? Pagkatapos ng chat, lumabas ng kwarto si Philip at ang iba pa.
Ngayon, ang buong hotel ay naka-lockdown, at ang mga walang kaugnayang tao ay hindi pinayagang makapasok. Bumalik si Philip at ang iba sa kanilang silid, puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Si Reed ay malubhang nasugatan, at ang kanyang lakas ay humina. Aabutin ng kalahating buwan bago siya gumaling. Ngayong nandito na si Cooper, susunduan niya ulit sila sa maghapon. Sabi ni Fennel, huwag kang mag-alala, na-deploy ko na ang mga tao mula sa Hall of the Sun pati na rin ang mga tao ni Athena. Ngayon ko lang natanggap ang balita na nakaparada na sila sa dagat. Kung maglakas loob si Cooper na kumilos ng walang prinsipyo, sisirain ko ang gusali ng Nonagon. Nang marinig iyon, ngumiti si Philip at sinabing, salamat. Pagkatapos, hinawakan niya ang Supreme Order sa kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali ay hindi na niya ito ginamit. Iyon ay dahil mayroon siyang isa pang trumpo. Oo naman, tulad ng hula ni Reed, dumating ang mga bantay ni Cooper sa pasukan ng hotel sa loob ng araw. Young Patriarch Clark, nais ng Deputy Consul na anyayahan ka at si Supreme Williams na pumunta muli sa pamilya Larson, mahinahong sabi ng gwardya. Nakatayo si Philip sa pintuan kasama si Fennel at ang iba pa sa likod niya. Talagang persegido si Deputy Consul Barry, sabi ni Philip, tumingin sa kotse na nakaparada sa kalye, at sinabing, pupunta ako. Gustong sumunod ni Fennel at ng iba pa, ngunit pinigilan sila ni Philip. Sabi niya, manatili ka at alagaan mong mabuti si teacher. Sabik na sigaw ni Cynthia, hinayla ang braso ni Philip, at sinabing, dapat kang mag-ingat. Ngumiti si Philip at sinabing, huwag kang mag-alala, babalik ako. Ipapabalik ko sa kanila ang magandang paraan. Kabanata 2846. Nang marinig ito, ngumisi ang gwardya ni Cooper at sinabing, Young Patriarch Clark, mangyaring sumakay sa kotse. Walang pagdadalawang isip na pumasok si Philip sa sasakyan. Pagkaalis ni Philip, napaluhas si Cynthia at sinabi kay Fennel, Fennel, iligtas mo si Philip. Nakasimangot si Fennel. Nagawa na niya ang huling paghahanda. Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob si Cooper na gawin ang anumang bagay kay Philip, kahit na kailangan kong gawin ang lahat, gagawin ko ang Nonagon at ang pamilyang Barry na magbayad para dito. Malamig na sabi ni Fennel. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng hotel. Sa kabilang banda, dumating muli si Philip sa Larson Manor. Puno siya ng halo-halong emosyon. Bago ito, hindi siya natatakot sa tabi ni Reed. Ngayon, kailangan niyang harapin ang musika ng mag-isa. Nang pumasok siya sa pangunahing bulwagan ng pamilya Larson, nakaupo si Cooper at ang iba pa na may mahinang panunuya sa kanilang mga mukha. Young Patriarch Clark, nagkita tayong muli, nanunuyang sabi ni Cooper, ang malamig at nakakatakot na ngiti nito. Hoy, bakit hindi sumama sa iyo si Supreme Williams? Napangisi si Philip. Deputy Consul Barry, dahil alam mo na, bakit tinatanong ang malinaw. Tumawa si Cooper, tumayo, tinitigan si Philip ng mahigpit, at sinabing, Young Patriarch Clark, mukhang hindi ka natatakot. Malamig na sumingot si Philip at sinabing, ako ang batang patriarch ng pamilya Clark. Bakit ako matatakot sa'yo? Deputy Consul ka lang ng Nonagon. Tumawa si Cooper at sinabing, good, very good. Talagang hinahangaan ko ang lakas ng loob mo sa murang edad. Gayunpaman, ngayong mag-isa ka rito, hindi ka ba natatakot na may gawin ako sa iyo? Nang marinig ito, nakaramdam ng lamig sa mga mata ni Philip. Nakangiting sabi niya, siguro nagawa mo na ang gusto mo, kaya bakit ngayon susubukan ang tubig? Nandito lang ako para malaman kung may lakas ng loob kang gawin sa akin. Nang marinig ito, sumimangot si Cooper at sinabing, tulad ng inaasahan sa anak ni Roger Clark. Ang kumpiyansa na ito ay isang bagay na wala sa maraming tao. Tapos, sabi niya, gaya ng sinabi ko kanina, ibigay mo sa akin ang anak mo. Kailangan ko lang siya ng 3 buwan. Kung pumayag ka, kakalimutan ko ang bagay na ito. Ano sa tingin mo? Napangiti si Philip at sinabing, bagaman hindi ko alam kung bakit masyado kang nahuhumaling sa anak ko, masasabi ko sa iyo na walang deal. Kung maglakas loob kang gumawa ng anuman sa aking anak, tiyak na papatayin kita. Hahaha. Tumawa si Cooper at same time na sinabi, sa tingin mo ba ay maaari kang gumawa ng anumang pinsala sa akin ngayon? Boom! Napakalaking pressure ang nanag kay Philip. Bang! Napatalon si Philip sa pressure na nagmumula kay Cooper at napaatras ng 12-dosenang hakbang bago niya pinigilan ang sarili. Nagpigil si Cooper. Kung hindi, ngayon lang namatay si Philip sa gulat. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Philip ang kanyang aura, at isang platinum na espada ng pagiging hari ang lumitaw sa kalangitan. Ito ay pinakawalan ng reaktibo. Kabanata 2847. Sa ilalim ng panggigipit ni Cooper, nanginginig ang buong katawan ni Philip habang matatag siyang nakatayo.
Pinunasan niya ang dugong damaloy sa gilid ng kanyang bibig, tinitigan si Cooper ng malamig at nanunuot na mga mata, at sinabing, Deputy Consul Barry, napakagarbo mo. Nang makitang nilabanan ni Philip ang suntok na ito, nakangiting sinabi ni Cooper, not bad. Mayroon kang kung ano ang kinakailangan, ngunit ginamit ko lamang ng mas mababa sa 10% ng aking lakas. Sa tingin mo ba makakaligtas ka sa susunod na hakbang? Kumunat ang noo ni Philip. Wala pang 10% ng kanyang lakas ang nakapagbigay na kay Philip sa ganitong estado. Oo naman, ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay hindi niya kayang harapin sa ngayon. Walang kahit kaititing na pagkakataon na lumaban. Malamig na sumangot si Philip at sinabing, kung gusto mo, ginawa mo na. Bakit maghihintay hanggang ngayon? Ngumiti si Cooper, tumayo, at naglakad papunta kay Philip. Sa bawat hakbang, napilitang umatras si Philip. Ang buong katawan ni Philip ay nagngangalit sa napakalaking presyon ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga patakaran. Ang platinum na espada ng paghahari sa langit ay patuloy na umuugong. Nakakasilaw na may 5 kulay. Ganun pa man, dehado pa rin si Philip. Napilitan siyang lumabas ng hall sa pamamagitan ng aura ni Cooper hanggang sa tumayo siya sa open square. Naiwan ang sahig na may bakas ng mga basag na tile. Ang bawat bakas ng paa ay kasing lalim ng kalahating palad. Ang balat sa katawan ni Philip ay pumutok at tumulo ng dugo. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay duguan habang hinihimok niya ang lahat ng lakas at kapangyarihan ng mga patakaran sa kanyang katawan. Isinaaktibo niya ang pag-ikot ng kingship power para labanan ang pressure mula kay Cooper. Malamig na tumawa si Cooper, tumangala sa Platinum Sword of Kingship sa langit, at tumutok sa 5 kulay na pinagmumulan ng Kingship Gems. Tulad ng inaasahan sa yaman ng pamilya Clark. Nakakainggit talaga. Gayunpaman, marahil hindi inaasahan ni Roger na isang araw ay mahuhulog ka sa aking mga kamay. Ang 5 pinagmumulan ng pagiging hari ay maaaring ituring na iyong kabayaran sa aking anak. Malugod ko silang tatanggapin. With that said, tinuro ni Cooper ang langit. Boom! Sa isang iglap, lumundag ang kalangitan, at natipon ang maitim na ulap sa Larsen Manor. Isang nakakasilaw na gintong sinag ang bumaril mula sa daliri ni Cooper at naging isang malaking kamay na sinubukang agawin ng platinum na espada ng pagkahari sa kalangitan. Gayunpaman, ang platinum sword ng pagiging hari ay tila napasigla ng husto. Sa isang malakas na boss, nakasisilaw na 5 kulay na enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan ay sumabog at binomba si Cooper. Nagulat si Cooper at sinabing, interesting. Pagkasabi niyan, itinuro niya ulit, at ang pag-ataking ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Ang Platinum Sword of Kingship ay tila nadama ang malaking kapangyarihan at ang kapangyarihan ng mga panuntunang nakapaloob sa pag-ataking ito. Pumutok din ito ng 5 kulay na enerhiya na bumagsak sa napakalaking gininto ang palad na gumawa ng grabong motion sa kalangitan. Dumagundong. Ang nakakatakot na presyon ng enerhiya ay bumaha sa kalangitan. Gumuho din ang espasyo sa sandaling iyon. Si Philip ay dumura ng ilang subo ng dugo habang siya ay lumipad palabas at bumagsak sa lupa. Ang Platinum Sword ng pagiging hari sa langit ay pumutok din sa lahat. Kumunat ang noo ni Cooper. Sa sobrang lakas ng suntok, nagawa niyang pumutok ng espada. Pagkatapos, tumingin siya kay Philip na bumagsak sa lupa. Si Philip ay mapatla, ngunit ang kanyang mga mata ay mahigpit at puno ng galit. Kung ganoon, papatayin mo na kita. Seryosong sabi ni Cooper at naglakad papunta kay Philip. Gayunpaman, biglang naglabas si Philip ng isang gintong token mula sa kanyang bulsa at sumigaw ng seryoso, ang Dragon Seal ng pamilya Clark. Maaari itong mag-utos sa buong mundo. Sinong nangahas na bastyusin ito? Kabanata 2848. Ang Dragon Seal. Nang makita ang token sa kamay ni Philip, puno ng takot at takot ang mukha ni Cooper. Sa pagkakataong iyon, nag-uumapo ang kanyang emosyon. Iyon ay ang Dragon Seal. Iyon ang pinakamataas na token na pagmamayari ni Roger Clark. Ang pag-aangkin na kaya nitong mag-utos sa buong mundo ay hindi lamang walang laman na usapan. Naisip agad ni Cooper ang insidenteng nangyari mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Iyon ang pangyayaring yumanig sa buong bansa. Ang naging sanhi nito ay walang iba kundi ang Dragon Seal. Ang kahulugan sa likod ng dagat na ito ay lubhang napakalaki. Ang kapangyarihan na maaari nitong ilabas ay lampas sa imahinasyon ni Cooper. Ang isang maliit at simpleng Dragon Seal ay maaaring mag-utos sa lahat ng kapangyarihan at kayamanan sa pakikipaglaban ng pamilya Clark. Lahat ng miyembro ng pamilya Clark at lahat ng puwersa na kabilang sa kanila ay kailangang sumunod sa Dragon Seal. Isa itong token na maaari pang sirain ng isang malaking bansa. Ang espesyal na impluwensyang hawak nito ay hindi lamang limitado sa kapangyarihang labanan at kayamanan ng pamilya Clark.
Ang mas nakakatakot, maaari nitong ipatawag ang mga hindi kapani-paniwalang tao na nawala sa paglipas ng mga taon at bihirang magpakita sa mata ng publiko. Kasama ang mga kataas-taasang kapangyarihan na minsang namuno sa mundong ito at tumayo sa tuktok. Sila ang dating pinagkakatiwalaang tagasunod ni Roger Clark. Boom! Nang makita ng lahat ng miyembro ng pamilya Larsen si Philip na may hawak na token, natakot sila at napaluhod. Iyon ay dahil ang maliit na token na iyon ay nagliliwanag ng napakalaking lakas at presyon na nagpapahina sa kanilang mga binti. Ang maliit na token ay nasilaw sa gininto ang liwanag na dumiretso sa langit at naging isang malaking gintong dragon. Dagendong. Ang mahinang ungol ay yumanig sa langit. Ang gintong dragon na may 5 kuko ay pumailanglang sa langit. Ang malaking ulo ng dragon nito, umuurong na balbas, at mga sungay ay kumikinang ng matingkad na ginto. Nawala ng kulay ang buong mundo. Dagendong. Ang dagendong ng malakas na dragon ay parang dumadagendong na kulog na maririnig sa buong bansa. Ang malaking gininto ang ulo ng dragon ay pumailanglang at sumayaw sa langit bago ito lumiko sa direksyon at lumusab mula sa langit. Ang mga gintong airwaves ay umalangaw-ngaw mula sa gintong dragon. Ang malaking gininto ang ulo ng dragon na ilang metro ang lapad ay bumungad sa Larsen Manor. Pinandilatan nito si Cooper, na nakatayo sa lupa. Sa harap ng malaking gintong dragon, si Cooper ay nagmukhang isang maliit na langgam. Ang gintong dragon ay daan-daang metro ang haba at nakahover sa Larsen Manor ng ganoon lang. Ang napakalaking presyon at enerhiya ng dragon ay nagpatakot sa lahat. Nakipag-eye contact si Cooper sa gintong dragon, at sa isang iglap, nabasa niya ang pinakamataas na presyon ng enerhiya mula sa kaibuturan ng mga mata nito. Kabanata 2849. Ito ba ang nilalang sa likod ng Stargate na yumuko kay Roger Clark? Ito ay sapilitang pinaamo ni Roger at tinatakan sa maliit na token na ito. Masyadong nakakatakot. Ang aura ng gintong dragon ay kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Isang nilalang sa kabilang baybayin na may ganoong lakas ang talagang pinasuko ni Roger. Sa sandaling ito, si Cooper ay puno ng takot at nanginginig mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dagendong. Binuksan ng gintong dragon ang malalaking panga nito at umungal. Binasag ng napakalaking airwaves ang vilya sa likod ng Cooper. Hinimok ni Cooper ang kapangyarihan ng mga panuntunan sa kanyang katawan upang mapaglabanan ang presyon mula sa gintong dragon. Gayunpaman, 2 malalim na hukay ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Galit na galit si Cooper. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at biglang naging matalim ang kanyang mga mata. Tumango siya, "Emph, isa ka lang nilalang sa kabilang pampang. How dare you throw your weight around here? Tingnan natin kung gaano ka kalakas." Galit na galit si Cooper, at nagngangalit ang kanyang layunin sa pakikipaglaban. Sa isang iglap, ang buong Larsen Manor ay napuno ng layuning labanan ng 2 powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ang layunin ng pakikipaglaban na ito ay naglock ng isang lugar sa loob ng 100 milyang radius. Gayunpaman, sa sandaling ito, maraming mga strike ang nag-zoom in mula sa malayo. Boom! Maraming mga figure na sumisikat na may napakalaking presyon ng enerhiya ang bumaba mula sa langit at nakatayo sa isang hilera sa harap ni Philip. Tiningnan ni Philip ang 5 figure na ito at nagulat siya. 5 powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Boom! Ang kalangitan sa itaas ng Larsen Manor ay tila hindi makayanan ang mapanirang aura nitong 5 kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin na biglang sumulpot. Sa isang iglap, ang buong manor, ang buong Fernvale, at maging ang buong bansa ay nabalot ng aura ng 5 kalahating hakbang na ito patungo sa kabilang baybayin. At si Cooper at ang gintong dragon na iyon, may 7. 7 pinakamataas na powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay natipon sa Larsen Manor sa sandaling ito. Ang intensity ay maaaring durugan ang buong mundo. Si Silva at ang iba ay lumuhad sa lupa sa sandaling ito at lubos na natanto ang kapangyarihan ng mapanirang puwersa. Nag-react din agad si Cooper. Nang makita niya ang 5 figurang nakatayo sa harapan ni Philip, bumilis ang kanyang paghinga. 5 powerhouse na kalahating hakbang papunta sa kabilang baybayin. Sila iyon. Mga tagasunod ni Roger noon pa. Buhay pa sila. Ang isa sa kanila ay tumitig sa gininto ang dragon sa himpapawid sa sandaling ito at nagsabi, "Paano lumitaw ang Dragon Seal dito?" Pagkasabi niyon, sa wakas ay napansin niya si Philip na dahan-daang bumangon mula sa lupa sa likuran niya. Malubhang nasugatan si Philip sa sandaling ito, ngunit yumuko pa rin siya at sinabing, "5 nakatatanda, ang pangalan ko ay Philip Clark. Ako ang batang patriarch ng pamilya Clark. Ang batang patriarch ng pamilya Clark." Ang 5 tao na may iba't ibang taas at hugis ay tumingin pabalik kay Philip na may bakas ng pagkagulat. Ang 5 ay mukhang medyo advanced sa mga taon. Gayunpaman, ang kanilang mga aura ay mas malawak kaysa sa karagatan.
Tumingin kay Philip ang isang matandang lalaki na may kulay abong buhok at mabagsik na mukha. Sabi niya, "So, si Young Patriarch Clark. Tatay mo ba si Roger Clark?" "Oo," magalang na sagot ni Philip. Nararamdaman niya na ang 5 matatandang ito ay walang galit sa kanya. Tumango ang matanda at nakangiting sinabi, "Very good. Naabot mo na ang advanced mid-level kingship power ng 6th zone sa murang edad. Bata, huwag kang matakot. Sa mga tuntunin ng seniority, kailangan mong tawagin kaming uncles." Haha, gusto ko ang batang ito. Para siyang inukit mula sa parehong halma ni Roger noon. Nagkomento sila kay Philip at ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa kanya. Lahat sila ay walang anak, kaya itinuring nilang anak si Philip sa isang sulyap lang. "Dahil nagamit mo na ang Dragon Seal, kami na ang bahala sa problemang kinakaharap mo." Nakakunot ang noo ng matandang may kulay abong buhok kanina. Nilinggan niya si Cooper at malamig na sinabi, "How dare you bully the young patriarch of the Clark family?" Natarante si Cooper nang makita ang 5 matandang ito. Ang 5 ito ay hindi ordinaryong tao. Ang 5 Marquises. Sila ang grupo ng mga supreme powerhouses na sumunod kay Roger noon. Gayunpaman, nawala sila higit sa 1 dekada na ang nakalilipas. Ayon sa mga sabi-sabi, dapat ay binabantayan nila ang Stargate sa Cockley Mountain. Kabanata 2850. Ang lakas ng pakikipaglaban ng 5 Marquises na ito ay tiyak na nasa bubong. Minsan, ang isa sa kanila ay lumaban sa isang grupo ng mga nilalang sa likod ng Stargate at hindi natalo. Dapat itong malaman na ang pinakamahina na nilalang ay katumbas ng mga disipulo ng ika-5 sona. Sa pagharap sa gayong grupo ng mga nilalang, maaari pa rin silang manatiling hindi matatalo, na sapat na upang patunayan ang kanilang lakas. Kung hindi dahil sa limitasyon ng mga alituntunin ng mundong ito, 1 o 2 sa kanila ay maaaring nakapasok pa sa kaharian ng kabilang baybayin. Nakaharap sa 5 Marquises na ito sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, walang pagkakataon si Cooper na manalo. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na si Cooper ay natatakot. Sila ay hindi napapanahong mga tao ng huling panahon. Nagpanik siya, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Bahagya siyang yumuko at sinabing, "Hindi ko inaasahan na makikilala ko ang 5 Marquis. Ako si Cooper Berry, ang kasalukuyang Deputy Consul ng Nonagon. Nakakatuwang makilala ang 5 Marquis." Isang pandak at mataba na matandang nakasuot ng kulay abong uniforme ng martial art na may paghamak na nagsabi, "Kalimutan mo na ito." "So, ikaw ang kasalukuyang Deputy Consul ng Nonagon, ha?" Sagot ni Cooper, "Exactly. Siguro kung may payo si Marky Locke para sa akin." Panipi. Nanlamig ang mga mata ni Hylock. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang kanyang katawan ay gumalaw sa aura ng kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang. Sabi niya, "Alam mo ba kung ano ang krimen ng pambubuli sa batang patriarch ng pamilya Clark?" Kumunot ang noo ni Cooper at sinabing, "Marky Locke, hindi ko siya binubuli. Sinaktan niya ang anak ko, kaya gusto ko lang ng paliwanag mula sa kanya." Isang paliwanag. Isang matangkad na matandang matalas ang mata ang nagsalita. Mukha siyang medyo hiwalay sa mundong ito. Tumayo siya habang nasa likod ang kanyang mga kamay, hinaplos ang kanyang balbas, at sinabing, "Ngayon, sa aming 5 dito, ano pang paliwanag ang kailangan mo?" Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Cooper, at isang patong ng malamig na pawis ang lumabas sa kanyang katawan. Napakalakas ng aura ng 5 Marquis na halos hindi na niya makayanan ang pressure. Malinaw, ito ang intensyon ng kabilang partido. Sabi ni Cooper, "You have the final say." Wala akong komento. Galit na galit si Cooper. Nasa harap niya mismo si Philip, at ang kanyang 5 pinagmumulan ng pagiging hari ay nasa kanyang kamay lamang, ngunit sa kalagitnaan, lumitaw ang Dragon Seal at tinawag ang 5 ito. Damn it, gayunpaman, hindi naglakas loob si Cooper na ipakita ang kanyang galit. Kung hindi, kung iniinis niya ang 5 ito, baka katapusan na niya ngayon. Damn Philip para sa pagkakaroon ng tulad ng isang trump card. Si Marky Fulmore, na tumingin sa labas ng mundong ito, ay tumango at nagsabi, "Kung gayon, ang usapin na ito ay naayos na. Dahil ang iyong anak ay nasugatan ni Philip, paano kung si Philip ang magbayad para sa mga gastusin sa pagpapagamot?" Umawang ang bibig ni Cooper, ngunit hindi siya nang ahas na tumutol. Pagkatapos ng lahat, ang malaking gintong dragon na iyon ay nakatitig pa rin sa kanya ng mga punyal sa hangin. Dahil sinabi iyon ni Marky Fulmore, "Susundin ko," nakangiting sabi ni Cooper. Kung saan may buhay, may pag-asa. Nagkatinginan ng ilang Marquises at tumango. Pagkatapos, bumaling sila kay Philip at sinabing, "Bata, ang Dragon Seal ay hindi basta-basta magagamit mo. Sa pagkakataong ito, ituring ito bilang aming welcome gift sa iyo. Tandaan, hindi mo dapat madaling ipakita ang Dragon Seal maliban kung may krisis sa bansa o ang pamilya Clark ay nahaharap sa pagkawasak."
Naalala ni Philip ang payo, yumuko siya ng may paggalang, at sinabing, salamat sa iyong mga turo. Tatandaan ko sila. Ngumiti ang ilan sa kanila bago tumangala sa gintong dragon at humiyaw. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.